Mga lodi sa mga mahilig mag-online shopping dyan. Baka naman pwedeng sa link ng video na lang kayo mag-click. Salamat, malaking tulong na yan para sa akin. Para sa DIY man o professional. Ito ang power tools na hindi ka iiwan sa ere. Tested sa trabaho. Pasok sa budget. Link sa description. Tara, trabaho na. Kabanata 471 hanggang Kabanata 480. Kabanata 471. Habang sinusubukan ng pinuno ng sect at ng Grand Elder na ma-access ang space gate para sa islang iyon, napagtanto nila na hindi nila magawa ito. Hinarang ang space gate mula sa kabilang panig. Lumaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla at kakilakilabot nang maunawaan nila ang mga implikasyon ng pangyayaring ito. Nang magpasya silang pumunta at tingnan ang sitwasyon sa kanilang sarili, tila nakuha na ang kanilang isla at nagdusa na sila ng ilang seryosong pagkalugi. Ang nakuha na isla ay may mga space gate na konektado sa pangunahing isla ng sekta at ilang iba pang mga lugar kung saan maaaring manatili ang mga tao ng mas mataas na antas. Iyon ay para sa mas madaling inspeksyon ng mga bagay. Halos 8 isla ang pumapalibot sa isang ito na may iba't ibang mapagkukunan. Ito ang isang ikatlong bahagi ng pundasyon ng Usaine sect. Sa sandaling mahuli ito, halos imposibleng iwasan ang pagkuha sa natitirang mga isla. Ipinadala ni Sam ang fleet pasulong at hindi sila pinayagang manatili sa loob ng isla, sa halip ang ilan sa mga tropa mula sa mga barko ay nakadeploy dito. Kalahati ng mga tropa ni Sam ay naglalakbay kasama ang fleet kahit na hindi sila kabilang sa Navy at iyon ay dahil sa mga sitwasyon tulad nito. Dahil, maraming isla, naisip ni Sam na ito ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. Pagdating ng mga tropa, sinimulan nilang suriin ang buong isla upang maghanda para sa depensa. Isang pre-transcendent stage cultivator at 4 na nascent stage cultivator at ang natitira ay Grand Realm at Great Realm cultivator. Ang mga tropang ito ay higit pa sa sapat, hindi bababa sa iyon ang naisip ni Sam at sinimulan nilang itanim ang lahat ng uri ng bomba at bitag kasama ang pag-install ng mga kanyan sa hangganan ng isla at ang mga istruktura ng konstruksyon. Hindi nila sinayang ang iisang segundo at gayon din ang fleet. Lumipat sila patungo sa susunod na isla sa paligid at nakuha ito sa loob ng kalahating oras. Nag-iwan sila ng ilang tropa at sumulong. Sa araw na iyon, matagumpay nilang nakuha ang 3 isla at sa wakas ay gumawa ng hakbang ang mga consummate realm cultivator patungo sa fleet nang malapit sila sa ika-4 na isla. Dahil sa kanilang mga pinsala, gusto nilang maghintay ng ilang sandali. Sa pagkakita sa kumpiyansa ng mga tropang umatake sa kanila, naisip nila na ang Yellow Sand Island ay maaaring magkaroon ng isang tao na makalusot sa consummate realm. Sa kanilang kasalukuyang estado, hindi sila ganap na angkop para sa pakikipaglaban sa isang mahabang labanan. Dahil sa paglabas ng kanilang mga trump card, kusang loob nilang nasugatan ang kanilang mga sarili at ngayon ay sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pagalingin ang kanilang sarili. Ang pangunahing problema ay walang paraan na mapapabilis nila ang kanilang sarili, dahil ang tanging tao na maaaring gumawa sa kanila ng mga gamot na maaaring gumana sa mga consummate realm cultivator ay patay na. Siguro, sa sandaling ito walang sino man sa planetang ito ang may ganitong gamot maliban kay Sam. Dahil, siya lamang ang kumuha ng spatial ring ng Old One at marami pa rin siyang gamot. Ngunit hindi iyon ang kaso dito. Parehong umabot ang mga consummate realm cultivator sa ika-4 na isla sa kanilang transcendent level beast habang nakita nila ang naval fleet na papalapit sa kanila. Hindi pa nila pinayagang pumunta at lumaban ang kanilang mga tropa at hinayaan ang fleet na umabot sa isla. Pagkatapos ng fleet na nasa 1 kilometro o higit pa mula sa isla, huminto sila doon at gumawa ng hakbang ang pinuno ng sect. Hindi siya umatake, ngunit lumapit lamang sa lugar at tiningnan si Ark na nasa unahan ng mga tropa na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Umatras ka na lang. Hindi ka pa aking antas. Malamig niyang sinabi. Malinaw, nadama niya na si Ark ay isang consummate realm cultivator. Hindi maganda ang maging masyadong sigurado tungkol sa isang bagay. Kalmado ring sumagot si Ark habang nakatayo siya sa kanyang buwiter at tinaasan ang kanyang altitude upang harapin ang pinuno ng sekta. Hindi lahat ng consummate ay mayroong consummate level beast bilang kanilang bundok. Ang beast faction lamang ang may gayong magandang pagkakataon dahil sa kanilang pamilyar sa mga hayop. Ang ilang iba pang consummate ay mayroon nito, ngunit hindi isa sa kanila ang Usaine sect. Habang nagtitinginan ang dalawa sa isa't isa, hindi man lang sineryoso ng pinuno ng Usaine sect si Ark. Tiningnan din siya ni Ark at sinabi ng may ngiti. Isang hakbang lang ang gagawin ko at iyon ang aking pinakamalakas na hakbang. Kung mahaharangan mo ng walang anumang pinsala, aalis ako sa lugar na ito. Mahina ka, bakit kita bibigyan ng pagkakataong iyon? Maaaring mahina ako, ngunit hindi sapat na mahina para patayin mo ako sa isang suntok.
Bago mo pa ako mahuli, mapapatag ng aking mga tropa ang sa iyo. Malinaw na mas mataas ang kalidad ng aking mga sundalo at pamamaraan kaysa sa iyo. Bakit magpapakawala ng napakaraming tauhan? Sige, sumangayon ang pinuno ng SEC pagkatapos ng ilang pagmuni-muni. Si Art na nagsimulang pag-isiping mabuti ang enerhiya ng kidlat sa palad ng kanyang kamay. Sinimulan nitong balutin ng buo ang kanyang kamay habang pinipiga niya ang maraming enerhiya. Hindi lahat ng ito ay mula sa kanyang sariling enerhiya. Ang kanyang natitirang braso na nasa likod niya ay may hawak na isang space jade kung saan siya walang tigil na sumisipsip ng enerhiya. Pagkatapos ng 3 minuto, ang kidlat na pumapalibot sa palad ng kanyang kamay ay lubhang makapangyarihan at nakamamatay. Sumimangot ang pinuno ng SEC. Kahit na, naramdaman niya na ito ay malakas ngunit hindi sapat na malakas para ganap siyang manginig sa takot. Kung maging pabaya siya, maaari siyang makatanggap ng ilang kritikal na pinsala na magpapababa sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. At mayroong malaking kung na gumaganap ng isang papel dito. Ang isa pang consummate realm cultivator ay lumulutang din sa kanyang hayop ng medyo malayo habang hinihintay niya na matapos ang pagbagsak na ito. Dahil, kailangan pa niyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala, hindi siya eksaktong nasa pinakamagandang kondisyon. Sa sandaling ito, ang hindi napansin ng pareho sa kanila ay ang dalawang energy beam cannons ay pinagtutuunan ang enerhiya at tulad ni Art na lumundag patungo sa kanila at sinimulan ng pinuno ng SEC na tipunin ang kanyang enerhiya para sa depensa, nagpaputok ang dalawang kanyan. Ngunit hindi nila tinarget ang consummate cultivator mismo, sa halip ang target ay ang kanilang mga bundok. Hindi nila inaasahan ito dahil hindi nila madama ang anumang banta sa kanilang sarili. Pareho silang nagulat at hindi makapag-react sa oras. Parehong tinanggap ng mga hayop ang buong suntok ng pag-atake at nagsimulang bumaba. Walang anumang paraan upang lumipad sa himpapawid ang consummate level cultivator maliban sa kanilang mga bundok at nakaramdam sila ng pagkagulat. Naghiwalay ang enerhiya ng pinuno ng SEC na dapat sana ay kanyang depensa. Sa sandaling ito, napansin niya na lumundag din si Ark patungo sa kanya na sinundan ng buwiter na nanggagaling sa likod niya. Isinaksak ni Ark ang palad ng diretso sa dibdib ng pinuno ng sekta. Sinubukan ng pinuno ng sect ang kanyang makakaya upang umiwas at iniiwasang tamaan ang kanyang puso, ngunit nakadikit pa rin ang palad sa loob ng dibdib at natagusan ang kaliwang baga at naging paralisado ang buong katawan dahil sa electric jolt na natanggap nito habang nahuhulog siya sa mababaw na tubig ng isla. Kahit na ang Grand Elder ay nahulog tulad niyan, ngunit bago siya makahulog isa pang energy beam ang tumama sa kanya. Ngunit ang pinsala ay hindi gaanong kritikal. Hindi nahulog si Ark, ngunit hinuli siya ng kanyang hayop bago niya gawin ito. Lumutang pa rin siya sa himpapawid at muling naghagis ng isa pang kidlat na atake gamit ang tubig dagat na pumapalibot sa dalawa para sa kanyang kalamangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinagtanggol ng Grand Elder ang kanyang sarili at tumalon palabas ng tubig, ngunit natanggap ng pinuno ng sekta ang buong suntok ng pag-atake at mas naparalisa. Sinimulan niyang ipalaganap ang espiritual na enerhiya ng buo at sinubukan ang kanyang makakaya upang gumalaw. Kahit na ganoon ang kanyang katawan, sinipa pa rin niya ang kanyang mga binti at tumalon palabas ng tubig bago dumating ang susunod na atake. Tiningnan ng parehong pinuno ng sekta at ng Grand Elder si Ark na may matinding sama ng loob. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang napagkasunduan nila. Maaaring sabihin ng isa na kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ni Ark, ngunit hindi nila siya masisisi. Pagkatapos ng lahat, sila ang mga hanggal na sapat upang maniwala sa sinabi ng kanilang kaaway sa larangan ng digmaan. Ngayon, malubhang nasugatan ang pinuno ng sekta at bumaba ng malaki ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Tumalon si Ark patungo sa isla upang makipag-ugnayan sa kanya, nang aatake na sana ang Grand Elder, napagtanto niya na may nakalock na sa kanya at nang tumingin siya sa gilid, isang gininto ang silwete ang nabuo sa tabi niya at kumuha ng isang unggoy na may humanoid na istruktura. Inihagis ni Sam ang tungkod na nakuha niya mula sa hari ng unggoy patungo sa mailap na clone na nabuo mula sa hibla ng buhok na inihagis lang niya. Kinakailangang pigilan ng taong ito kahit ano paman. Mapatla na ang mukha ni Sam habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya upang gawing manifest ang clone. Para sa ilang kakaibang dahilan, mabubuo lamang ang clone kung ang kanyang energy tank ay ganap na walang laman na nagpipilit sa kanya na gamitin ito bilang huling paraan. Hindi niya sinubukan ang clone dati at pinanood niya ito ng mabuti. Ang clone na nabuo ay may parehong antas ng paglilinang bilang Grand Elder na nakatayo sa harap niya at hawak nito ang tungkod na inihagis ni Sam patungo sa kanya at gumawa ng kanyang hakbang. Ang clone ay napakalakas at ang kanyang estilo ng labanan ay labis na katulad ng hari ng unggoy. Sinimulan niyang paglaruan ang Grand Elder na para bang nag-e-enjoy siya sa isang party. Lubhang isang panig ang labanan.
Pagkatapos ng lahat, sino sa Sansinukob ang mga ngahas na magsabi na maaari silang makipagtalo sa hari ng unggoy sa isang labanan na parehong antas? Kabanata 472. Ang labanan sa pagitan ng apat na consummate realm cultivator ay naging labis na matindi. Partikular, ang isa kay Ark at ang pinuno ng sect. Ang pinuno ng sect ay nasugatan na mula sa pakikipaglaban sa mga pinuno ng asosasyon at kailangan pa niyang gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan, na labis na nagpapahirap sa kanyang katawan at nagdudulot ng ilang panloob na pinsala. Ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong gumaling, kailangan niyang pumunta dito at hindi nakatulong ang sneak attack ni Ark sa kanya. Kung hindi dahil sa ipinakitang labis na kapangyarihan ni Ark sa palm strike, hindi sana basta-basta nagtuon sa kanya ang parehong consummate realm cultivator at isinuko ang paligid. Kahit na napansin nila, maaaring hindi nila pinansin, pagkatapos ng lahat ang isang transcendent level na pag-atake ay hindi sapat upang magpasugat sa kanila nang hindi gaanong saktan sila. Ngunit ganap nilang nakalimutan ang tungkol sa kanilang mga bundok at nagbayad sila ng presyo. Nahihirapan ang pinuno ng sect sa kanyang buhay dahil ganap siyang nalulula kay Ark. Hindi siya makapag-isip ng tuwid. Partikular, kapag ang kanyang utak ay magulo sa lahat ng nakakabigo na iniisip na nakukuha niya sa sandaling ito. Iniisip niya na marahil, mas mabuti kung hindi siya naglunsad ng digmaan. Hindi lamang siya nawala ng ilang pangunahing lakas sa mga labanan, ngunit nasa isang matinding mahirap na kalagayan din siya. Kahit na nakaligtas siya dito, hindi siya tiwala na makikita ng Yushun sect ang bukas. Hanggang ang mga pinuno ng major power na iwanang mag-isa ang Usaine sect sa sitwasyong ito. Patuloy siyang nagtanggol habang tinitingnan niya si Ark na may matinding sama ng loob, sinimulan niyang buhayin ang lihim na pamamaraan. Dinuraan niya ang isang bibig ng dugo dahil sa kanyang duguan na estado, ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang alisin si Ark sa lahat ng mayroon siya. Habang aatake na sana siya at tatapusin si Ark sa isang suntok ng lahat ng kanyang natitirang lakas, bigla niyang nadama ang isang kilati sa kanyang leeg at bigla siyang tumalikod, para lamang makatagpo ng isang ginintoang flash na dumiretso sa kanyang mukha. Nang tumama ang tungkod sa kanyang mukha, halos nawalan siya ng malay at ang kanyang buong espiritual na enerhiya ay nasa gulo. Dinuraan niya ang isa pang bibig ng dugo at sa pagkakataong ito ay mas marami kaysa sa unang pagkakataon. Ganap niyang tinanggap ang backlash ng lihim na pamamaraan at nanginginig ang kanyang mga panloob na organo. Tiningnan niya ang clone ng Monkey King na muling nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Grand Elder na labis na nabalisa sa sitwasyon ng pinuno ng sect. Ayaw niyang matapos ng ganito. Ngunit alam niya na ito na ang katapusan. Hindi nagaksaya ng anumang oras si Ark at isinaksak lamang ang kanyang palad ng diretso sa kanyang puso na tinatapos ang kanyang buhay. Nakaramdam ng panginginig ang Grand Elder sa buong katawan at gusto niyang umatras kaagad, kaya't inatake niya ang clone ng baliw at gustong tumakas. Ngunit hindi siya pinapayagan ng clone na gumalaw kahit isa man lang. Pagkalipas ng ilang panahon, nang pinag-iisipan niya ang paggamit ng lihim na pamamaraan sa panganib na harapin ang parehong resulta gaya ng pinuno ng sekta, nakahanap siya ng isang maliit na pagbubukas at tumakbo para sa kanyang buhay patungo sa pangunahing isla ng sekta. Pagkatapos tumawid ng isang distansya, naramdaman niya na nailigtas na siya, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang malaking imahe ng tungkod na nabuo sa mga kamay ng clone at ito ay umabot hanggang sa kanya at sa isang bagsak, halos marinig niya ang kanyang espiritual na core na pumutok. Ito ay isang bagay na ganap na hindi inaasahan, nang maisip niya na tiyak na mamamatay siya, ang clone o si Ark ay hindi sumunod at hindi siya nag-atubiling tumakbo patungo sa core ng isla. Hindi ba mas mabuting tapusin siya dito? Tanong ni Ark kay Sam na may medyo nag-aalalang tono. Selyado na ang kanyang ulo, sapat na ang pahinin siya, sabi ni Sam at sumenya sa fleet na sumulong. Lumapag siya sa isang deck at umupo nang nakataas ang mga binti upang gawin ang isang huling bagay na maaaring tapusin ang digmaan sa pagitan ng Usaine sect at nila. Samantala, sa hangganan ng Arsen at ng Usaine sect, mayroon talagang ilang gwardya na ang tungkulin ay bantayan ang mga hangganan laban sa mga taong gustong pumasok sa teritoryo ng Usaine sect. Kahit na ang Arsen ay nasa ilalim ng Usaine sect, hindi lahat ng mamamayan ay maaaring makakuha ng akses sa sekta. Sa lugar na ito, nakatayo si Philip kasama si Sir Ona at sa likod nila, naroon ang natitirang kalahati ng kanilang mga tropa. Ito ang dahilan kung bakit nila pinuntirya ang imperyo ng Arsen. Ang hangganan ng lupaing ito na madalas napapabayaan ay ang perpektong punto ng pagtagos. Mayroong ilang pre-transcendent cultivator, ilang transcendent stage cultivator na ni-recruit mula sa Yellow Sand Island at karamihan sa kanila ay nascent stage cultivator at Grand Realm cultivator. Nilinaw lang nila ang mga gwardya ng hangganan at lumilipat sila sa lugar ng sect sa kanilang pinakamataas na bilis. Bagamat ang islang ito ang pangunahing isla ng sect, ang panig na ito ng isla ay ganap na walang mga disipulo.
Ngunit ang mga energy wave ng malalaking tropang ito ay wala lamang para sa palabas, madarama ito ng iba pang mga disipulo at nakatatanda at hindi nila maiwasan ang panginginig. Ang pangunahing lakas ng sekta ay wala dito. Ang pinakamalakas na Transcendent Stage Cultivator hanggang sa pinakamalakas na Nascent Stage Cultivator, lahat sila ay umalis upang ipagtanggol laban kay Sam at hindi nila inaasahan na may mga ngahas na atakihin ang lugar na ito ng basta-basta. Sinimulan ng lahat ng mga disipulo at nakatatanda na naiwan sa sekta na maghanda upang harangin ang mga kaaway, ngunit ang hindi nila napansin ay biglang natigilan ang higit sa kalahati ng Grand Realm at Nascent Stage Cultivator sa sekta sa loob ng ilang segundo. Ito ay para sa isang maikling panahon na walang nakadetekta nito. Ngunit pagkatapos nito, tumakbo ang mga nalilitong miyembro na ito sa iba't ibang direksyon at 12 sa kanila, sa partikular, ay tumakbo patungo sa mas malalalim na bahagi ng sekta, kung saan nananatili ang ancestor. Natuklasan din ng ancestor ang sitwasyon at naghahanda na upang gumawa ng hakbang at tingnan kung sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang hakbang ng Usaine sect, ngunit bigla niyang nakita ang ilang tao ng sekta na tumatakbo patungo sa kanya at sumimangot dito. Tila nanggagaling sila sa iba't ibang direksyon na nagtulak sa kanya na pag-isipan kung ano ang nangyari. Nang dumating sila sa kanyang pintuan, lumabas siya at nagtanong sa isang makapangyarihang tono. Anong nangyari? Ngunit hindi nila siya sinagot, sa halip lahat sila ay pumalibot sa kanya at lumuhad sa lupa bago tumingin sa kanyang mukha nang may ilang pag-aatubili at ang ilan sa kanila ay may luha pa sa kanilang mga mata. Naguluhan ng ancestor at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha mula sa pagkalito patungo sa kakilakilabot. Dahil napansin niya na ang mga energy fluctuation sa kanilang mga katawan ay ganap na nag-ulo. Ito ang tanda ng pagpuksa sa sarili, hindi siya natatakot dahil namamatay sila, ngunit sinisira nila ang kanilang mga sarili dito at magkasama. Bago pa man siya gumawa ng isang hakbang, sumabog na ang lahat sa kanila. Boom boom boom. Umiyak ang ninuno sa tuktok ng kanyang baga habang nakakulong siya sa loob ng pagsabog at iyon din mismo sa gitna nito. Nang hamupa ang alikabok, bahagya na siyang humihinga na may dugo at sa lahat ng dako. Bahagya nang nagbabago ang kanyang enerhiya, hindi niya magagawang mabawi ang kanyang enerhiya ni ang kanyang enerhiya anumang oras sa lalong madaling panahon, at iyon din kung nagawa niya mabawi ito. Sa sandaling ito, ang parehong mga uri ng pagsabog ay nagmula sa buong sekta, ngunit sa pagkakataong ito hindi sila nakatuon sa mga individual, sa halip, nakatarget sila sa mga node ng pormasayo ng mga depensa ng sect. Ngayon, ang Usaine sect ay nakalantad sa harap ni Philip at ng mga tropa. Ang iba na sumunod ay isang madyugo at panig na labanan. Dinilat ni Sam ang kanyang mga mata sa deck at nagunat ng kaunti habang nakatingin siya sa mga abot tanaw. Sa panahong iyon, pinasok ni na Philip at Sir Ona ang pangunahing lugar ng isla at sinakop ang lahat ng mga lugar sa kanilang layo. Direktang pumunta si Sir Ona sa pangunahing hukuman kung saan nananatili ang 8 tagapag-alaga na puppet at ginawang aktibo ang mga ito upang gawin silang kanyang personal na ari-arian. Ang Grand Elder na nasugatan sa labanan kasama ang pinuno ng Inscription Association ay wala pa ring malay. Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw si Art patungo sa sekta ng may buong bilis gaya ng sinabi sa kanya ni Sam na ang tanging ancestor ay isa pa ring hindi kilalang kadahilanan. Hindi alam ni Sam kung gaano kalaking pinsala ang natanggap ng ancestor at kung gaano karaming oras ang mayroon sila para sa kanyang paggaling, kaya naisip niya na mas mabuting harapin nila ang taong iyon kapag mahina siya. Habang nagpapatuloy at umaabot sa huling yugto ang pananakop, ang Grand Elder na pinilayan ng clone ng Monkey King at hindi alam kung ano ang nangyayari sa sekta ay nakarating lamang sa sekta upang makipagkita kay Philip na naghihintay sa pasukan. Nang makita niya ang mukha ni Philip, sumimangot ang Grand Elder dahil sa hindi kilalang pagkakakilala. Sino ka? Ikaw ba ay isang disipulo? Bakit tahimik ang sekta? Nagtanong siya sa isang maingat na tono. Bakit nagmamadali, Elder? Huwag masyadong mag-alala, malalaman mo kung ano ang nangyari sa sandaling makapasok ka. Sabi ni Philip at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Sumimangot ang Grand Elder at nagtanong. Sino ka? Ano? Hindi mo pa rin ako nakikilala. Talagang nadismaya ako. Sabi ni Philip na may inis at nasaktang ekspresyon. Itigil ang paglalaro at sabihin na, sino ka? Sa palagay ko, talagang mahirap akong makilala dahil halos 18 taon na ang nakalipas. Bata pa lang ako noon. Nang sabihin ni Philip ang mga salitang iyon, nagulat ang Grand Elder at tumingin kay Philip habang nagpupumilit siyang magsalita habang kinikilala niya ang hindi kilalang pagkakakilala. Tama ang matanda, ang parehong bata ng taong hinabol mo sa buong sekta para lamang makuha ang kayamanan. Sana ay naging maayos ka dahil hindi ka na magiging. Habang sinasabi ni Philip, kinuha niya ang isang punyal at naglakad patungo sa kanya.
Gusto sanang tumakas ng matanda ngunit hindi niya nagawang malampasan si Philip dahil siya ay lumpo. Ang mga hiyaw ng taong ito ay umalangaw-ngaw sa buong sekta at lahat ng mga disipulo na sumuko o nakabilanggo ay nanginginig. Kabanata 473. Narating ni Sam ang lugar kinaumagahan at pumasok sa sekta. Inalagaan na ni Ark ang halos patay na ninuno. Mas nasugatan siya kaysa sa kanilang inakala. Pumasok na si Arkev sa silid-aklatan upang kunin ang lihim na sining na iyon. Gustong magkaroon ni na Philip at Sir Ona ng ilang oras na mag-isa dahil sila mismo ang responsable sa pagkawasak ng kanilang dating mga tahanan. Sa sandaling ito, pumunta si Sam sa huling natitirang Grand Elder na malubhang nasugatan at, sa isang estado, katulad ng karne sa isang chopping block. Nagising lang siya, ngunit iyon ay dahil sa sakit na idinulot ni Sam hindi dahil sa kanyang paggaling. Pagkatapos ay nagsimula ang talakayan. Naramdaman ni Sam na magiging kawalan ng hayaan ng isang consummate realm cultivator na umalis, ang kanyang kaugnayan lamang sa Usaini sect ang pagkapuot na mayroon sila. Walang iba maliban doon, kung maaaring pakawalan ng taong ito ang pagkiling na iyon, hindi na kailangang tumayo sila laban sa isa't isa. Maaari siyang gumamit ng isang malakas na subordinate. Sa pagkakataong ito, hindi nagsuot ng disguise si Sam, nakipag-usap siya sa kanya ng hayagan at pagkatapos ng 2 oras ng ilang seryosong panghihikayat at pagsasaalang-alang sa banta sa kanyang buhay, sumang-ayon siya. At ubiling kinuha ni Sam ang isang baso ng alak mula sa kanyang gourd at ibinigay sa kanya, upang umalis siya. Pagkatapos ng mga pinsala na dumating sa isang katamtamang estado, maaari niyang pagalingin ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang baso ng alak ay gumawa ng higit pa sa katamtamang paggaling. Ginawa ng Pill of Servitude ang natitira nito. Sa loob ng susunod na 2 linggo, ang lahat ng ginawa ni Sam ay pamahalaan ng lupang bago niyang nakuha. Kalahati ng mga pangunahing tao ng Yellow Sand Island ay lumipat sa Usaini sect. Nakipagkita si Sam sa emperador ng silangang kontinente. Siya lamang ang hindi ginawa ni Sam. Ang natitirang 2 imperyo sa ilalim ng Usaini sect ay kinokontrol. Ang mga propesyonal ay hinihigop sa organisasyon at ang mga titulong mayroon sila bilang mga propesyonal sa 4 na organisasyon ay inaalis na. Walang pagpipilian ng mga empleyado ng asosasyon at maaari lamang silang sumali. Ang mga arkitekto at ang iba pang mga artisan ay dumating sa mga imperyo upang tapusin ang mga parke upang masimulan niya ang kanyang negosyo. Kasabay nito, ang mga parke sa Beast Faction ay pinapagana din. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala pa si Sam tungkol sa anumang bagay. Pagkatapos ng pag-activate, ang construction team ay dumating sa Usaini sect, upang simulan ang isa pang konstruksyon sa loob ng arkipelago. Ang sistema ng komunikasyon sa loob ng arkipelago at ng mga imperyo. Tumutulong din ito sa kanya sa pagsasanay ng mga bagong recruit na artisan. Hindi pa sila ginugulo ng iba pang mga pangunahing kapangyarihan, dahil abala sila sa lahat ng mga bagay. Pagkatapos ng mga linggo, sinimulan ni Sam na ayusin ang mga pakinabang at sa isa sa mga spatial rings na napagtanto niya na ang spatial ring ng pinuno ng Formation Association, nakita niya ang isang bagay na kailangan niya kaagad at nagkataon na ito ay isa sa mga kahon na kanyang hinahanap. Ito ang ikatlong kahon na nakuha niya at siya ay nasa kalahati na at nang makita ng island leader ng Yellow Sand Island ang kahon na ito, nagulat siya. Paano mo ito nakuha? Hindi ba't family heirloom ito ng Firescale Island? Natigilan si Sam, naramdaman niya na kalahati na siya at medyo nasiyahan dahil tapos na ang karamihan sa yugto ng paghahanda at makukuha niya ang gusto niya sa lalong madaling panahon at naging mas madali ang gawain. Nag-isip si Sam saglit at tiningnan si Martin at nagtanong. Mayroon ka bang magandang relasyon sa kanila? Hindi ganoon kalapit. Kami ang pinaka-neutral na puwersa sa lahat ng mga menor de edad na kapangyarihan sa planeta. Ang Firescale Island ay isa sa pinakamalakas na menor de edad na kapangyarihan. Well, titingnan natin kung makakakuha tayo ng kahon na iyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang deal bago dumating at makipag-usap sa atin ang mga kaibigan ng iba pang mga pangunahing kapangyarihan. At sa susunod na 3 araw, nagpatuloy si Sam sa business trip na ito at may ilang pananakot, pamimilit, at pananakot kasama ang ilang mahahalagang palitan at ilagay na lang ito ang carrot and steak. Bumalik siya pagkatapos ng 3 araw kasama ang ika-4 na kahon. 2 na lang ang natitira. At pagkatapos ng 2 araw, sa wakas ay dumating ang tawag na hinihintay niya. Mula sa space gate na patungo sa lugar ng pagpupulong ng gitnang kontinente, dumating ang envoy ng iba pang 5 pangunahing kapangyarihan upang makipagkita kay Ark na nasa harapan ng pinuno ng Yushun sect para sa iba. May suot pa rin siyang maskara sa kanyang mukha at nagpasya siya at si Sam na pumunta sa pulong. Pagdating nila, hindi direktang pumunta si Sam sa pulong, ngunit maaari pa rin silang makipag-usap kay Ark sa pamamagitan ng mga device ng komunikasyon at ang portable hub na mayroon siya.
Sa loob ng silid ng pagpupulong, naghihintay sa kanya ang lahat ng mga pangunahing pinuno ng kapangyarihan. Kabilang si Sai. Sa pagkakataong ito, hindi usapin ng kanilang mga parke at layunin, usapin ito ng isang bagong kapangyarihan na umuusbong sa kanilang komunidad. Kailangan nilang malaman kung sulit ba ang mga ito na sakupin ang posisyon bilang kanilang mga katumbas. Hello, ikinagagalak kitang makilala. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Old Thunder pagkasakay ni Ark ng dagat. Clark. Sagot ni Ark. Ngunit hindi ito ang naisip niya, si Sam ang sumasagot para sa lahat ng nangyayari dito. Kaya, kahit na nakikipag-usap sila kay Ark, ang totoo ay nakikipag-usap sila kay Sam. Hindi namin alam na may isang lalaking nagngangalang Clark sa Yellow Sand Island. Nasaan ka sa lahat ng mga taong ito? Nanatiling low, sa palagay ko. Medyo malamig ang kanyang boses na para bang ayaw niyang makipag-usap sa kanila. Ngunit walang pakialam ang mga pangunahing kapangyarihan, nagpatuloy lamang sila sa pagtatanong. Narinig namin na ang iyong fleet ay talagang napakahusay. Hindi namin alam na ang Yellow Sand Island ay may ganoong mga dalubhasang artisan. Hindi, wala talaga kaming mga ito. Binili sila. Binili. Natigilan si Old Thunder. Oo, binili. Customized at particular na idinisenyo. Sino ang nagbenta sa iyo? Ang mga asosasyon. Medyo nababalisa ang boses ni Old Thunder. Hindi, talaga. Ito ay mula sa isang taong kilala ninyo ng mas maaga. Ang kanyang pangalan ay Sam. Mayroon siyang lungsod sa ilalim ng kanyang pangalan at tila nasa ilalim siya ng iyong imperyo. Ano, Sam? Natigilan si Old Thunder at gayon din ang iba pang mga pinuno. May pinakamababang reaksyon si Sai dahil medyo nahulaan na niya ang isang bagay bago nang magsimula ang kaguluhan. Bakit kanya ipagbibili ng isang bagay? Bukas ba siya sa isang negosyo na tulad nito? Hindi namin alam iyon. Hindi, bahagi ito ng kanyang paghihiganti. Ipinagbili niya sila ng dahil gusto niyang wasakin ang Usainisek. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan ay may nakaraang sama ng loob sa Usainisek. Sa katunayan, ibinigay niya sa amin ang buong plano para sa pagsalakay na ito. Gumawa pa nga kami ng deal sa kanya tungkol sa mga parke. Ano ang kinuha niya para doon? Sa pagkakataong ito, itinanong ito ng pinuno ng Lightning Spear Sect. Medyo nababalisa siya tungkol dito. Masyadong malaking pamumuhunan ang mga parke para hayaan itong umalis. Well, magbabayad siya ng isang halaga ng pera at nagbigay ng 10% ng mga kita. Ngunit sa palagay ko ay hindi siya tatanggap ng ganoong deal sa inyo. Bakit naman? Pakikipagtulungan sa ilang tao na mga kasabwat ng mga magnanakaw ng kanyang mga disenyo. Halika na. Dapat mong malaman na hindi siya papayag dyan ng madali. Sa mga salitang iyon, bigla, nagsimulang lumihis ang pag-uusap mula sa pagbabalat kay Ark gamit ang isang tanong at pagpipilit sa kanila na makipagnegosyo kay Sam. Mayroon akong payo kung gusto mong makipagnegosyo sa kanya. Nang sabihin ni Ark na ang natitira sa kanila ay natahimik at tiningnan siya upang magpatuloy. Tila si Sam ay nagsasaliksik sa ilang sinaunang puzzle box na natagpuan niya at nalaman niya na sila ay isang set. Gusto niyang hanapin ang huling dalawang kahon ng set upang makita kung mapapabuti niya ang kanyang pormasayon at kadalubhasaan sa inscription. Kung mahahanap ninyo iyon at magbayad ng ilang kabayaran para sa lahat ng ginawa ninyo, maaari kayong makakuha ng isang deal. Mga puzzle box. Panahon na, kailangan ko nang umalis. Sabi ni Ark at nagpa siyang umalis, ngunit walang pumihil sa kanya. Iniisip ng lahat sa kanilang sarili habang isa-isa silang umaalis. Ang kanilang plano na ihaw si Ark ay nawala sa bintana at gusto lang ng lahat na tumakbo ang kanilang mga parke. Ang porsyentong sinabi ni Ark ay talagang hindi katanggap-tanggap, ngunit alam nila na hahanap sila ng paraan upang gumawa ng isang deal. At ang isa sa mga unang isasaalang-alang ito ay ang Old Thunder na nakakuha ng senadorya sa sandaling marinig niya ang ancient puzzle boxes at ang pangalawang taong nag-isip nito ay talagang ang pinuno ng Beast Faction, si Sai. Dahil mayroon silang mga puzzle box na ito na nakaupo sa kanilang sariling mga treasury sa loob ng daan-daang taon nang walang anumang gamit. Nagpa siya si Sai na ipagpalit niya ito para sa ilang karagdagang pagkakaibigan para sa Old Thunder, gusto niyang kumita ng malaking pera. Samantala, nilisan ni Sam ang Usainisek kasama si Ark upang tapusin ang isa pang pagsalakay. Ang isa pang imperyo sa ilalim ng templo ng Diyos ng Kulog ay hindi na kailangang maging malaya at sa pagtatapos ng buwan, mapapasailalim ito sa kanyang kontrol. Kabanata 474. Isang buwan ang lumipas. Isang taon at 6 na buwan na ang nakalipas at mayroon pa ring isa pang taon at 6 na buwan para magbukas ang susunod na palasyo ng mana sa mas mataas na kaharian. Sa nakalipas na buwan na ito, si Sam ay nagre-recruit ng mga bagong tao kaliwat kanan at binibigyan sila ng crash training at lumilikha ng mga grupo ng mersenaryo sa lahat ng dako.
Sa katunayan, lumitaw ang mga bagong grupo ng mersenaryo sa lahat ng imperyo sa ilalim ng lahat ng mga pangunahing kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin natuto ang mga major na kapangyarihan mula sa kanilang nakaraang kamangmangan. Hindi nila alam na ang mga maingat na paggalaw na ito ni Sam ay ang mga aktwal na halos nagdulot ng isang digmaang pandaigdig sa pagitan ng lahat ng mga nangungunang aso. Sa pagkakataong ito, hindi man lang nagpadala si Sam ng mga mersenaryo ng diretso mula sa kanyang lugar, sa halip, ni-recruit niya sila sa parehong bansa at ginawa ang mga grupo ng mersenaryo doon mismo na hindi nagpataas ng masyadong maraming hinala. Pagkatapos ng lahat, maraming grupo ng mersenaryo ang umuusbong araw-araw at nawawala araw-araw. Sinakop lamang niya ang ilang nakaraang mersenaryo at hindi man lang binago ang pangalan. Dinadagdagan niya ang kanyang puwersa na parang baliw at sa loob ng buwan na ito, bumuo siya ng isang network na kasing laki ng mga underground na puwersa na umiiral dati. Habang ganito ang sitwasyon, nakuha ni Sam ang kanyang ikalimang kahon mula sa Beast Faction nang hindi man lang nagbabayad ng anumang bagay. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali upang bayaran sila. Ngunit bigla, naramdaman ni Sam na medyo naliligaw siya sa kasalukuyang sitwasyon. Akala niya ay mahirap makuha ang mga kahon. Ngunit ito ay naging isa sa mas madali kaysa sa kanyang naisip. Gusto niyang sirain ang mga pangunahing kapangyarihan para sa mga bagay na ito kung kailangan niya, upang makuha ang mga ito. Ngunit bago niya malaman ito sa sandaling ibagsak niya ang isang pangunahing kapangyarihan at 3 asosasyon, nakuha na niya ang gusto niya. Ang huling kahon ay nasa mga kamay ng templo ng Diyos ng Kulog. Sigurado siyang haharapin niya sila sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, kasalukuyan niyang pinag-iisipan kung ano ang gagawin. Dapat pa rin ba niyang ganap na sirain ang mga pangunahing kapangyarihan? Ngunit kung gayon, kailangan niyang dumaan sa sitwasyon kung saan kailangan niyang alagaan ang mga pangangailangan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nagpasya siyang kunin ang awtoridad at alisin ito, siya ang magiging responsable para sa mga kahihinatnan ng kaguluhan na sumunod sa pagkawasak ng awtoridad. Hindi na kailangang pahirapan ang buhay para sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan niyang posisyon, mayroon siyang lahat ng uri ng metal at materyales na magagamit sa kanyang bawat tawag at anumang bagay sa planetang ito ay magagamit para sa kanya sa loob ng 1 linggo. Kaya, iniisip niya kung dapat pa rin niyang ipagpatuloy ang planong ginawa niya noon. Nagpasya siyang iwanan ito sa sandaling iyon. Gayunpaman, dahil nakakuha siya ng labis na oras sa kanyang mga kamay, maaari niyang subukan at tingnan kung maaari siyang pumunta sa susunod na kaharian ng mas maaga. Maaari niyang makuha ang pakiramdam ng bagong mundo na kanyang papasukin at makakuha ng ilang pundasyon kung maaari. Habang pinag-iisipan niya ito, nakakuha siya ng ilang balita na gusto ng Old Thunder na talakayin ang isang deal sa negosyo sa kanya at ipinadala si Arthur bilang kinatawan. Nang marinig ito ni Sam, hindi siya ganap na nagulat. Isa na ito sa mga resulta na inaasahan niya mula sa sitwasyon na inilalagay ni Arman kay Arthur. Pagkatapos ng lahat, si Arman ay 30 puntos ang kakulangan kung ihahambing kay Arthur at hindi magiging masyadong mahirap para sa kanya na punan ang mga ito. Kaya, imposible para kay Old Thunder na huwag bigyan siya ng mga pagkakataon. Sa katunayan, isa ito sa kanyang mga pukana. Hindi bale, gaano man kabuti si Arman bilang isang kandidato sa hinaharap na tagapagmana, hindi siya mananatili sa lugar na ito at hindi siya makapanatili sa lugar na ito. Kailangan niyang lumipat sa mas mataas na kaharian at kung maaari, may pagkakataon siyang pumunta sa isang lugar kung saan naninirahan ang pinakadakilang mga Diyos. Bakit siya magpapasya na manatili sa nagpapagurang planetang ito? Alam ito ni Sam ng perpekto at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya kumuha ng anumang pangunahing papel sa pangangasiwa sa organisasyon gaano man kalaki ito. Gayunpaman, bumabalik sa sitwasyon ni Arthur, dahil hindi maaaring manatili si Arman at maging si Sam ay alam ito ngunit sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang makuha ang posisyon ng hinaharap na tagapagmana, kung gayon susubukan din ni Arthur na makipagkompetensya at si Sam ang magiging pinakamahusay na taya. Sa madaling salita, nasa harap niya si Arthur ngayon, dahil ginusto ni Sam na narito siya. Minanipila niya ang mga pangunahing kapangyarihan nang hindi man lang nila nalalaman na nakatingin siya sa kanila. Pumunta si Sam upang makipagkita kay Arthur, ang taong ito ay mayroon pa ring parehong tense na ekspresyon nang nakipag-usap siya sa kanya. Hello Sam, dumiretso ako sa punto. Gusto naming gumawa ng isang deal sa negosyo sa iyo at iyon ay tungkol sa mga parke. Nalaman lamang namin kamakailan na ang mga disenyo na ibinigay ng 3 asosasyon ay ninakaw sa iyo, labis kaming nagsisisi na nakipagnegosyo sa kanila. Ngayon, kung maaari mong sabihin sa amin ang mga singil sa disenyo, babayaran ka namin at maaari ka pang humingi ng bayad tungkol sa pag-activate at pamamahala. Bamulong si Sam pagkarinig niya iyon. Arthur, tila nag-ensayo ka ng mahusay sa mga linya, sino ang nagturo sa iyo ng mga ito?
Ang iyong ama o ilang iba pang nakatatanda. Nang tanungin niya ito, biglang nakaramdam si Arthur ng kaunting takot. Ang boses ni Sam ay naging malamig habang nagpapatuloy siya. Kamakailan lamang nalaman. Labis na nagsisisi. Huwag mo akong patawanin. Sa palagay ba ninyo ay hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari sa pagitan ng anim na pangunahing kapangyarihan? Alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Tila nakilala mo na si Clark, kung hindi, bakit ka pa abalang makipagkita sa akin? Maaaring isipin ninyo na hindi ako makakalabas at kakatok sa iyong pintuan dahil mawawala sa akin ang proteksyon ng aking lungsod, ngunit tiyak na nakalimutan ng iyong ama na gumugol ako ng higit sa 3 buwan sa iyong templo ng Diyos ng Kulog at tiyak na hindi maalala kung ano ang kaya kong gawin sa loob ng 3 buwan. Tila hindi gaanong kalaki ang epekto ng Beast Faction. Mas mabuting muling suriin mo ang sitwasyon at muling ayusin ng mas mahusay ang mga salita. Maaari ka nang umalis. Sa pamamagitan nito, hindi man lang naghintay si Sam para sa tugon at nilisan ang lugar. Natigilan si Arthur. Inaasahan niya na tatanggihan ito ni Sam, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mahigpit at matigas ang ulo. Tahasan niyang hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa negosasyon. Ngunit ang natitirang mga pangunahing kapangyarihan ay nasa mas mahirap na sitwasyon, hindi bababa sa ang templo ng Diyos ng Kulog ay may pagkakataon na suriin ang paninindigan ni Sam sa sitwasyong ito, ngunit ang iba ay hindi nakakakuha ng anumang access upang makipagkita sa kanya ng direkta dahil sa templo ng Diyos ng Kulog. Iniisip nilang lahat na magiging maganda sana kung mayroong isang space gate sa pagitan nila at ng lungsod ni Sam, dapat magtaka ang isa kung ano ang mararamdaman nila kapag nakakonekta ang kanilang mga imperyo sa kanila sa pamamagitan ng mga space gate. Pagkatapos ng ilang araw, muli, may dumating sa lungsod ni Sam mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Sa pagkakataong ito, dumating si Arthur at isa pang tao, si Morie. Ang nakatatanda na may pinakamaraming prospect ay sumama sa hinaharap na tagapagmana. Isa na siyang pre-transcendent stage cultivator na hindi gaanong nakakagulat kay Sam. Humihingi kami ng paumanhin sa pag-abala sa iyo at gayon din sa katotohanan na kami ay nakipagtulungan sa 3 asosasyon sa bagay na parke. Ngunit hindi namin intensyon na nakawan ang iyong pagsusumikap at kumita mula rito. Ito ay isang bahagyang sandali lamang ng kasakiman na makatipid kami ng pera mula sa pakikipagtulungan sa mga asosasyon at alam namin ang aming pagkakamali. Umaasa ako na maaari kang maging mas malaki at patawarin kami. Ito ay isang maliit na tanda ng aming paumanhin. Sa pamamagitan nito, naglagay siya ng spatial ring sa mesa. Kinuha ni Sam ang spatial ring na sumulyap dito. Ito ang isang bagay na kanyang inaasahan, ang huling kahon ng anim ay nasa loob ng singsing. Tiningnan niya si Moria at nagtanong. Tinanggap ang paumanhin. Iyon lang ba? Hindi. Gusto naming magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa iyo sa negosyo ng parke. Malaki ang ipinuhunan namin at karamihan sa konstruksyon ay nakumpleto. Ngunit hindi namin ito ma-activate. Gusto naming talakayin ang isang pakikipagsosyo sa iyo. 5%. Kung gusto ninyong makipagtulungan sa akin, 5% lang ang makukuha ninyo. Ang lahat ng tauhan ay magiging akin at walang sino man mula sa templo ng Diyos ng Kulog ang maaaring makialam sa anumang uri ng administratibo at pinansyal na gawain ng mga parke. Sam, pinutol mo kami ng masyadong maikli, hindi ba sa palagay mo? Ganap na naming nagawa ang konstruksyon at nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon sa bawat isa at ang lahat ng ito ay nagkakahalaga lamang ng 5%. Kailangan namin ng hindi bababa sa 50% ng taya. Masyado kang mataas sa konstruksyong ginawa mo. Walang paraan na magagawa mo ang anumang bagay sa mga parking na gawa mo kahit na i-activate mo ang mga ito. Dahil hindi kumpleto ang konstruksyon, upang magsimula. Gaya ng hahayaan kong mahulog ang buong plano sa mga kamay ng mga taong iyon. May ilang pangunahing konstruksyon pa rin na hindi pa nakukumpleto. Paano iyon? Aktibo ang ilang parke sa Usaine sect. Kung gayon, ano ang nangyari? Dapat ay sumabog na sila. Hindi maiwasan ni Moria na lumaki ang kanyang mga mata. Ngayon naintindihan na nila ang buong bagay. Tila ang 50% ay isang pangarap lamang. Kabanata 475. Ang mga negosasyon sa templo ng Diyos ng Kulog ay nagpatuloy ng higit sa isang araw. Patuloy silang nagtatalo habang sinimulan ng templo ng Diyos ng Kulog ang kanilang baseline sa 40% na taya at patuloy na binabawasan ang kanilang rate ng paisa-isa at nanatili si Sam sa 5% na linya sa loob ng higit sa kalahating araw. At pagkatapos ng patuloy na pananatili doon sa loob ng mahabang panahon, dinagdagan niya ang kanyang alok ng 2%, at sa wakas pagkatapos ng isa pang kalahating araw ng patuloy na pakikibakan ni Moria, sa wakas ay sumang-ayon si Sam na ibigay ang 9%.
Pagkatapos nito, sinimulan ni Sam na ihanda ang iba pang mga bagay, ngayon ay mayroong isang paraan para sa mga mamamayan na lumipat mula sa isang imperyo patungo sa isa pa dahil sinimulan ni Sam na gawing posible ang transportasyon sa dagat. Ginawa ito bilang isang maluho na cruise. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa malalaman ng templo ng Diyos ng Kulog ang direktang pag-iral ng kanilang mga tropa sa mga imperyo. Sa loob ng isang linggo, sinimulan na nilang gawin ang negosyo sa mga parke. Ang pag-activate ay hindi nangangailangan ng higit pa sa pag-install ng mga energy cell. At ginawa niya ito sa loob ng isang linggo. Para sa tinatawag na pangunahing konstruksyon gamit ang semento at precasting na paraan at nagdagdag lamang sila ng ilang mababaw na dekorasyon sa buong parke at tapos na doon. Hindi makahanap ng anumang bagay ang templo ng Diyos ng Kulog tungkol dito. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil ang pag-iral ng mga asosasyon ay ganap na inalis mula sa mukha ng lupa at ang Usaine sect na dapat sana ay ang pumapalit sa tatlong asosasyon at panatilihin ang pamantayan ay ganap ding nawala. Maaaring samantalahin ni Sam ang sitwasyon at nagpa siya na gumawa ng mga paghahanda upang ganap na alisin ang orthodox na pag-iisip at pamamaraan. Siya ang magiging tagapanguna ng interpretasyon ng teknolohiya sa mundong ito. At ang unang hakbang ay ang itatag ang kanyang mga turo sa lahat ng panig ng imperyo. Sa madaling salita, magtatayo siya ng isang paaralan sa isang imperyo ng bawat pangunahing kapangyarihan. Dahil mayroon ng isa sa kanlurang kontinente, hindi na niya kailangan ang isa pa. Ang kanyang susunod na paaralan ay nasa Kali Empire ng Beast Faction at ang pangatlo sa Arsen Empire. Dahil ni-recruit niya ang mga bagong miyembro at may maraming bagong miyembro, magagawa niya ito at bigyan sila ng mas maraming pagkakataon at kasabay nito palawakin ang mga abot tanaw ng mga guro at mag-aaral na may paminsan-minsang pag-ikot ng mga empleyado at maging ang mga pagpapalitan ng mga mag-aaral, mga interschool na kompetisyon at ang mga katulad nito ay magpapahintulot sa kanila na lumago at umunlad na may mas malawak na pananaw. Maaaring tumagal ito ng ilang sandali at ang malakihang konstruksyon na ito ay maaaring tumagal ng ilang sandali, ngunit papayagan nito na itakda niya ang pamantayan at hindi hahayaan ang mga nakaraang hindi orthodox at matigas ang ulo ng mga pamamaraan na walang puwang para sa pagkamalikhain, tulad ng Indian education system, na muling lumabas sa liwanag. At siya ang magtatakda ng mga pamantayan at nagtatalaga ng mga propesyon. Ang mundo ay magkakaroon ng isang bagong rebolusyong industrial na nagpapawala sa matigas ang ulo na propesyonal na hierarchy at pamamaraan. Gayunpaman, nakuha niya ang lahat ng tatlong spatial ring na may halos lahat ng mahahalagang dokumento ng mga asosasyon ng artisan. Para sa mga orthodox na pamamaraan at teknolohiya ng silid-aklatan na sinamsam ng mga pangunahing kapangyarihan, ngunit hindi sila isang bagay na wala kay Sam. Maaaring gustong lumikha ng kanilang sariling mga pamantayan ang mga pangunahing kapangyarihan gamit ang kaalamang ito at buhayin muli ang mga asosasyon, ngunit huli na ang lahat. Dahil, gumawa na ng hakbang si Sam at karamihan sa mga propesyonal ng Beast Faction, Thunder God Temple, at Usaine sect na mga rehiyon ay naisaksak na sa kanyang organisasyon. Mayroon na lamang tatlong pangunahing kapangyarihan na natitira. At hindi masyadong malayo ang hula ni Sam, iyon din ang dahilan kung bakit kinuha ng templo ng Diyos ng Kulog at ng Lightning Spear sect ang dalawang pinuno ng asosasyon. Nagpaplano silang kunin ang isa sa mga asosasyon at kumalat sa buong mundo at lumikha ng susunod na henerasyon ng mga artisan sa tulong ng mga pinuno ng asosasyon na kinuha nila at ang Herb Garden ay nagtatakda pa rin ng kanilang mga tanawin sa Pharmaceutical Association. Ngunit hindi nila alam na huli na ang lahat. At aabutin ng panahon upang mapagtanto dahil ang kanilang paunang at pinakamahalagang gawain sa kamay ay ang i-activate ang mga parke at gumawa ng isang deal kay Sam. Partikular, pagkatapos nilang mapagtanto na nagawa na ang deal ng templo ng Diyos ng Kulog, walang paraan na mananahimak ang natitirang tatlong pangunahing kapangyarihan. Sa sandaling ito, bumisita ang pinuno ng Herb Garden sa Usaine sect, na kilala ngayon bilang Dusk Organization. Ipinangalan kay sa pagsasali ng pangalan ni Sam sa India. Siyam, gabi. Bumisita ang pinuno ng Herb Garden upang makipagkita kay Clark upang tanungin kung mayroon siyang anumang paraan upang makipagkita kay Sam at sinalubong siya ng isang kaaya-ayang sorpresa. Ang space date ng Arsen ay ginagamit na ngayon. Ang unang bagay na ginawa ni Art nang sakupin niya ay sirain ang lugar na pumapalibot sa space date na para bang ito ay bagong likha. Ginawa niya iyon ng maingat na walang ibang pangunahing kapangyarihan ang makapipili doon. Dumaan ang pinuno ng Herb Garden sa space date at dumating sa lungsod ni Sam at nagulat nang makita ang kamahalan nito bilang isang buo. Nakita niya ang mga video ng lungsod at maging ang mga prototype na produkto na ibinigay ni Sam sa kanila. Ngunit ang tunay na bagay ay walang katulad sa video. Nadama niya ang pangkalahatang koneksyon ng enerhiya sa pagitan ng mga gusali ng lungsod.
Hindi na natili si Ark sa kanya para sa paglalakbay at pinangunahan lamang siya sa isang opisyal na pang-administratibo ng lungsod at bumalik sa dusk. Dinala siya ng admin officer sa opisina ni Sam sa loob ng paaralan at sa buong panahong ito, patuloy na nagtatanong ang pinuno ng garden na para bang isa siyang ganap na mausisang maliit na bata na lumabas sa unang pagkakataon. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay para sa kanya sa sandaling ito ay ang bee puppet. Sinusundan ng bee puppet ang admin officer na para bang ito ang kanyang alagang hayop, nakakita pa siya ng ibang mga opisyal na may parehong uri ng puppet ngunit may iba't ibang kulay sa buong katawan na sumusunod sa kanila. Bagamat hindi isinagawa ng mga puppet ang alinman sa kanilang mga karaniwang gawain, iyon lamang ang nagpataas ng kanyang interes sa puppet na ito. Nang marating nila ang opisina, abala si Sam sa maraming papeles at brainstorming. Mayroong ilang mga espesyal na patent na kailangan niyang i-verify at isang bagay na may kaugnayan sa mga bagong plano ng mga paaralan at iba pa. Ngunit sa sandaling dumating ang pinuno ng herb garden, itinigil niya ang kanyang trabaho at binati siya. Matapos magpalitan ng dalawa ng mga kaaya-ayang bagay na ganap na peke, sa wakas ay dumating ang pinuno ng hardin sa punto. Gusto naming gumawa ng isang deal sa iyo tungkol sa mga parke. Sumagot si Sam na may ngiti sa kanyang mukha. Palagi akong bukas para sa negosyo. Kung gayon, maaari ba nating pag-usapan ang taya? Ipagpalagay ko na nalaman mo na ang tungkol sa deal sa templo ng Diyos ng Kulog, ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang parehong halaga ng taya. 5% lamang ang maibibigay ko. Ginoong Sam, hindi mo ba iniisip na medyo bias ka rito? Ang 4% ay isang malaking piraso. Hindi ka maaaring magpakita ng labis na pabor. Bumulong si Sam sa kanyang mga salita at sinabi. Nagkakamali ka ng ideya, pinuno ng garden. Walang pagtatangi, sa katunayan sa loob ng kasalukuyang mga pangunahing kapangyarihan, karamihan sa mga salungatan ko ay nasa templo ng Diyos ng Kulog dahil mayroon akong ilang mga kaaway na nagtangkang kunin ang buhay ko doon. Ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa kanila ang stake na iyon ay dahil sa isa pang palitan, maaaring narinig mo na mula kay Clark na naghahanap ako ng mga sinaunang puzzle box na gumagamit ng mga pormasayon at inscription upang i-unlock. Ipinagpalit nila ang bagay na iyon sa akin at ibinigay ko sa kanila ang stake na iyon sa palitan. Bukod doon, kung kailangan kong maging tuwid na kasabwat ka ng 3 asosasyon nang sumang-ayon kang makipagdeal sa kanila tungkol sa mga parke kahit na alam mo na ang mga disenyo ay ninakaw sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako nag-react ay hindi pa rin na-activate ang mga parke. Ngayon, na hindi mo nagawa, humihingi ka ng tulong sa akin. Hindi yun pata sa aking panig kung sa palagay mo. Sabi ni Sam sa medyo malungkot na tono. Naging awkward ang pinuno ng garden sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na direktang babanggitin ito ni Sam. Walang paraan sa sitwasyong ito. Si Sam ay nagkaroon ng isang malalim na nag-iisip na ekspresyon at sinabi pagkatapos ng ilang katahimikan. Mayroon akong paraan upang malampasan ang isyu na ito, ngunit hindi ko alam kung sasang-ayon ka rito. Mangyaring sabihin, maaari tayong magnegosasyon. Kailangan ko ng lupa sa isa sa iyong mga imperyo. Nakita mo na ang laki ng compound na kinalalagyan namin. Kailangan ko ng parehong laki ng lupa at pahintulot na buksan ang paaralan. Paaralan. Oo, isang paaralan. Isa ito sa aking mga layunin sa buhay. Upang turuan ang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit itinatag ko ang paaralang ito na kinalalagyan natin. Ang lahat ng lungsod, parke, at iba pang mga bagay na ginawa ko ay para sa lahat ng ito. Magtuturo ako sa mga ulila. Ako mismo ay isang ulila. Kaya, ito ay isang bagay na napakahalaga sa akin. Ngayon ay turn na ng pinuno ng garden na tumahimik at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Kabanata 476. Ang mga negosasyon sa pinuno ng herb garden ay kasing tense din, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ganoong kadali ang pagbigay ni Sam gaya ng unang pagkakataon. Mas matigas pa siya kaysa sa unang pagkakataon at hindi lamang siya pumayag sa anumang higit sa 8%. Nakaramdam ng inis ang pinuno ng garden sa kanyang matigas ang ulo na paninindigan. Halos tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinampal si Sam palabas ng gusali sa isang sampal. Ngunit hindi niya hinayaang mapasok sa kanyang ulo ang pagkabigo at gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Hindi tulad ng 10 consummate realm cultivator, hindi siya tumingin sa kung paano niya pinatay si Old One at halos pinatay si Shravan. Ngunit sigurado siya na narinig niya ang mga gawa at sinubukang maging maingat hanggat maaari. Kung maaaring pumatay ng isang taong malayo sa kanyang lugar ang taong iyon, walang duda na magkakaroon siya ng ilang mga plano kapag ang target ay nasa loob mismo ng kanyang ari-arian. Bagamat tinanggihan ni Sam na dagdagan ang taya, gumamit ang pinuno ng garden ng ibang diskarte.
Hindi niya itinaas ang taya, ngunit sinimulan niyang humingi ng iba pang mga benepisyo at sa wakas, pagkatapos ng halos isang buong araw ng pagtatalo pabalik-balik, nagkaroon sila ng isang conclusion at iyon ay ang taya ay 8% pa rin, ngunit ang Herb Garden ay makakakuha ng isang diskwento para sa lahat ng mga pagbili sa anumang parke. At pagkatapos ng isa pang tense na labanan sa negosasyon, sa wakas ay nanirahan sila sa isang 3% na diskwento para sa mga disipulo ng Herb Garden. Matapos makumplito ang deal, nagpadala siya ng ilang tao mula sa Departamento ng Arkitektura upang tingnan ang lupa. Ngunit noon lamang niya napagtanto, nagtatrabaho siya sa pinakamababang tauhan. Naging labis na abala ang kanilang mga buhay. Ngunit wala silang magagawa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ngunit upang magkompromiso at magpadala ng isang solong nascent stage na artisan at tingnan ang lupa at kung maaari upang gawin itong patag at handa para sa konstruksyon. Walang anumang magawa ang pinuno ng garden at gustong bumalik, ngunit sa ilang kadahilanan, gusto niyang maglibot sa lungsod at tikman ang pagkain. Sa panahong tapos na siya, mayroon siyang isang special ring na puno ng ilang mga delicacy at alak na nagustuhan niya. Gusto pa nga niyang gumawa ng isang bee puppet, ngunit hindi niya nagawa. Dahil sa kasalukuyan, wala nang stock ang mga bee puppet. Ngayon, mga pre-order deal na lamang ang ginagawa. Nahinto ang regular na retail ng mga puppet. Pagkatapos tingnan ang lungsod, gusto niyang manatili ng kaunti at maranasan din ang high-end na serbisyo sa hotel ng lugar na ito. Ngunit hindi siya nanatili sa huli dahil siya rin ang pinuno ng sect at hindi siya maaaring lumayo sa sect sa loob ng ilang araw. Kaya, gumawa siya ng kanyang paglipat pabalik kasama ang arkitekto na ipinadala ni Sam upang tingnan ang lupa. Hindi sila direktang pumunta sa Herb Garden o sa imperyo sa ilalim ng hardin. Una silang dumating sa Dusk Organization at pagkatapos ay lumipat sa pamamagitan ng gitnang kontinente na meeting point upang dumating sa imperyo ng Herb Garden. Ang imperyo ay tinatawag na Sage Empire. Matapos iabot ang arkitekto sa emperador ng lugar na iyon, umalis ang garden. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw din sa Dusk Organization ang pinuno ng Lightning Spear Sect at Thunderbolt Sect. Narinig din nila ang isang bagay tungkol sa pinuno ng Herb Garden na pumunta sa lungsod ni Sam at gumawa ng isang deal. Pinatibay lamang ito pagkatapos na ma-activate ang mga parke ng pangkat na ipinadala ni Sam pagkatapos muling ayusin ang mga tauhan. Kaya, ngayon ay turn na nila upang magpanik. Labis silang nina sa katotohanan na sila ang huling dalawang pangunahing kapangyarihan na naiwan, gusto pa nga nilang ilabas ito sa pinuno ng templo ng Diyos ng Kulog. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraang pagtatalo sa tatlong organisasyon, nagtulungan ang tatlo sa kanila. Ngunit sa sandaling nagawa na ang gawa, tila bumalik ang pinuno ng templo ng Diyos ng Kulog sa kanyang dating tunggalian at hindi man lang ipinaalam sa kanila ang tungkol sa deal. Pumasok sila sa lungsod ni Sam at gustong gamitin ang lahat ng paraan upang makakuha ng isang mas mahusay na deal kaysa sa pareho sa kanila. Ngunit hindi nila maiwasang madismaya dahil kailangan nilang makipag-ayos sa loob ng 2 araw at bahagya nilang nakuha ang parehong deal tulad ng Herb Garden. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang binata na nakikipag-ayos na para bang nakikipag-ayos siya sa isang Grim Reaper sa kanyang deathbed para sa ilang karagdagang oras. Hindi niya man lang pinakakawalan ang isang solong espiritual na bato, lalo na ang 1% ng taya. Matapos umalis ang dalawa sa kanila, nanatili si Sam sa kanyang opisina at biglang naramdaman na kalahati ng bigat na kanyang dinadala ay ganap na nawala. Nang gumawa siya ng isang listahan ng mga proyekto ng konstruksyon na ginawa niya at pagkatapos ay kinakalkula ang budget, hindi niya maiwasang madama na ang buhay ng isang mag-aaral ay malapit ng maayos. Ito ay walang iba kundi ang pangalawang may hawak ng patent. Ang may hawak ng cement patent. Kung alam niya na mayroong ganitong kalaking halaga para sa kanyang tila hindi gaanong mahalagang imbensyon sa mga mata ng iba, maaaring gusto niyang umiyak sa kaligayahan sa loob ng 3 araw ng diretsyo. Matapos ayusin ang mga bagay na nasa kamay at italaga ang mga gawain, pumunta si Sam sa kanyang silid. Bigla siyang nakahinga ng ginhawa. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga kaibigan sa sandaling ito, ngunit ayaw niya masyadong isipin iyon. Lumapag siya sa kama at natulog hanggang kinaumagahan. Pagkagising niya, pumunta siya upang maligo at nagpalit ng ilang iba pang mga damit. Ito ang panahong naging malaya siya sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng mahigit 1 taon, siya ay nasa ganap na gulo. Nabuhay siya ng magulo nang walang anumang uri ng pahinga. Pinagtrabahuan niya ang kanyang asno upang makuha ang kailangan niya. Ngunit hindi siya nagmadali upang buksan kaagad ang mga kahon. Umupo lang siya doon sa sahig habang tinitingnan niya ang kahangahangang tanawin ng lungsod mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang silid. Bahagya niyang nakikita ang gusali ng paaralan sa kakahuyan. Gusto niyang maglasing bigla. Kahit para kay Sam, ang lahat ng ito ay tila medyo dominante at napakalaki.
Nadama rin niya na ito ay labis na presyon para sa kanya na pasanin. Ngunit anong magagawa niya? Palagi siyang nasa ilalim ng patuloy na banta. Sa buong araw, ganap siyang nagpabeya, at sa gabi lamang siya nagpunta sa tuktok ng gusali at nagsimulang ilabas ang 6 na kahon. Ito ang susunod na hakbang. Kung tapos na siyang makitungo sa 6 na kahon at malaman ang daan patungo sa susunod na kaharian, maaari na siyang magpahinga ng kaunti at hindi na kailangang abalahin ang kanyang sarili sa mga hindi kinakailangang tensyon. Maaari siyang magpahinga ng kaunti at tumuon lamang sa kanyang paglilinang at galing sa labanan. Hindi niya nagawang mag-practice sa loob ng mahabang panahon na nararamdaman niyang medyo kalawangin na siya. Hindi lamang iyon, nararamdaman niya na hindi niya ginagamit ang kanyang galing ng may sapat na kahusayan. Walang paraan na okay siya doon. Matapos niyang ilabas ang 6 na kahon at ilagay ang mga ito sa sahig, tiningnan niya ang mga ito ng mabuti. Walang agarang reaksyon, ngunit nadaman niya na mayroong isang uri ng pagbabago ng enerhiya sa kanilang paligid at sa lalong madaling panahon, mahinang tunog ng mekanikal ang maririnig. Ang mga gear sa loob ng mga kahon ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan at mayroong isang kakaibang glow sa mga kahon at sa loob ng ilang segundo, mayroong ilang mga protrusion ng iba't ibang hugis at sukat at gayon din ang mga groove ng iba't ibang mga hugis at sukat sa mga lateral na ibabaw ng mga kahon at nang tingnan sila ni Sam, naramdaman niya na nakikita niya ang isang higanteng 3-dimensional na jigsaw puzzle. Umupo siya at sinimulan niyang malaman kung paano tapusin ang puzzle. Sa katunayan, hindi ganoon kahirap. 3 minuto lamang ang aabutin upang malaman ang tamang pagkakasunod-sunod at ilagay ang mga ito ng magkasama at lumikha ng isang mas malaking hugis parihaba na kahon. Nang ikinonekta niya ang buong bagay, ang nakita niya sa ibabaw ng malaking kahon ay bahagyang natigilan sa kanya. Dahil ipinaalala nito sa kanya ang isang sliding puzzle. Sa katunayan, ito ay isang sliding puzzle. Ngunit ang bagay ay hindi ito lilikha ng isang imahe o isang pagkakasunod-sunod. Sa halip, lilikha ito ng isang nakasulat na pormasayon. Ngunit ang pangunahing problema sa sandaling ito ay kung anong uri ng pormasayon iyon. Kung hindi niya alam iyon, magiging mahirap talaga na i-unlock ito. Masyadong maraming slide sa puzzle at medyo maliit ang mga ito. Walang katapusan din ang mga posibilidad dahil dito at marami rin ang bilang ng mga aktwal na pormasayon. Kaya, sinimulan niyang tingnan ang mga kahon ng tuloy-tuloy upang makita at malaman kung makakahanap siya ng anumang mga pahiwatig tungkol sa pormasayon na dapat lumitaw sa kanila. Matapos tingnan ang buong kahon at maging ang paggamit ng kakayahan sa pagmamasid, naramdaman ni Sam na magkakaroon siya ng isang kamay sa kahon na ito. Walang paraan na makapagtuon siya sa paglilinang sa susunod na kalahating buwan. Iyon ang kanyang naunawaan matapos niyang makita ang mga pahiwatig sa paligid ng kahon. Kabanata 477. Halos ginawa ni Sam ang rooftop na kanyang tirahan sa mga sumunod na araw. Patuloy niyang sinubukang mag-eksperimento sa mga ron sa kahon. Gumawa pa nga siya ng replika ng slide puzzle at sinimulan itong dalhin saan man siya magpunta kapag ginagawa ang kanyang mga regular na tungkulin sa organisasyon. Siya ay labis na abala at nena sa parehong oras. Sa simula, sa pahiwatig na inilagay sa paligid ng kahon, naisip niya na magagawa niyang lutisin ito sa loob ng kalahating buwan, ngunit malinaw na pinasobrahan niya ang kanyang sariling mga kakayahan at masyadong mataas ang naisip sa kanyang mga kasanayan. Bahagya pa lamang niyang nakumpleto ang kalahati ng puzzle sa loob ng kalahating buwan na ito at hindi siya tiwala na magagawa ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ika-15 araw ng hapon, dumating ang isang mensahe na dumating si Arkev upang makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, nalaman na ni Arkev kung sino si Sam, ngunit hindi niya ito sinabi sa sinumang ibang tao. Alam lamang niya na ang pakikilahok ni Sam sa pagkawasak ng lupaing ito ay labis at hindi magiging kalabisan na sabihin na nilalaro niya ang lahat ng mga pangunahing kapangyarihan sa malaking oras. Tinuruan siya nito ng isang aral na dapat siyang maging mas maingat kapag nakikitungo kay Sam at hindi dapat gumawa ng anumang padalos-dalos na mga desisyon. Bumalik si Sam sa kanyang opisina, kung saan naghihintay si Arkev habang tumitingin siya sa paligid ng may pagtataka. Bagamat nalaman niya kung sino si Sam kanina, hindi pa rin niya siya binisita hanggang ngayon. Siya ay labis na abala sa pag-asimilasyon ng kaalaman ng bagong lihim na teknik na nakuha niya mula sa Usain sect. Pagdating ni Sam, nagpalitan silang dalawa ng mga kaaya-ayang bagay at direkta siyang dumating sa punto. Nagbukas ang aking dimensional crosses, sabi ni Arkev sa isang seryosong tono. Kailan? Naging labis ding seryoso si San at nagtanong. Kahapon, napalampas ko ang middle stage ng nascent stage na may level -4 at nagbukas ang dimensional crosser. Hindi ko alam kung saan ito umiiral at kung saan ito nanggaling, ngunit ang alam ko lang ay tiyak na naruroon ito at makakakuha ako ng access dito anumang oras na gusto ko. Maaari ko bang makita? Tanong ni Sam nang may pagtataka.
Tumango si Arkev at ipinikit ang kanyang mga mata habang inilalahad niya ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo ay lumitaw ang isang itim na sphere sa kanyang mga kamay. Ito ay kasing laki ng isang soccer ball at ganap na itim sa kulay na naglalabas ng isang metal na ningning. Dinilat niya ang kanyang mga mata at sa isang pag-iisip, ang makinis na itim na sphere ay biglang bumukas at kumalat na may ilang mga metal na istruktura sa loob na ganap na nakaukit na may mga ron. Lumitaw ang isang holographic screen sa itaas ng mekanismo ng metal na istruktura at mayroong ilang uri ng mga salita at numero na nakasulat dito. Ipinapakita ng mga salita ang pangalan ng kaharian at ang mga numero ay maaaring ang mga coordinate ng lugar na kanilang pupuntahan. Nang makita ni Sam ang pangalan ng kaharian, nagulat siya at sa katunayan ay hindi ito maganda. Dahil ang pangalan ng kaharian ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Ito ay isa na nabasa niya mula sa Hindu mythology. Hindi niya alam ng eksakto kung aling mitolohiya ang totoo, ngunit pinag-aralan niya ang marami sa mga ito sa kanyang nakaraang buhay at ginawa niya ito karamihan para sa inspirasyon sa mga disenyo ng armas at pambihirang tagumpay sa teknolohiya. At karamihan sa mga ito ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang maraming bagay sa mundong ito. At tila ang mga mitolohiya na kanyang nabasa at hindi lamang ilang simpleng mga alamat. Tila totoo ang marami sa mga ito sa mundong ito at kahit na bahagyang lumihis sila mula sa kung ano ang kanyang alam at nabasa, kahit man lang ay mayroon siyang ilang panimulang kalamangan kaysa sa iba pang mga manlalaro. Pagdating sa punto, ang lugar na kanilang pupuntahan ay ang Nagaloka. Ang pinakamababa sa 7 patalaloka sa Hindu mythology. Mula sa alam niya mula sa mitolohiya, mayroong 14 na locus at sa mga ito, 7 ang mga kaharian ng mga celestial at mortal at ang natitirang 7 ay ng mga mortal at demonyo. Ang mga kaharian na kabilang sa mga celestial ay ang mga mortal kung saan naninirahan ang mga mas mataas na antas na tao at ang mga Diyos at ang mga kaharian na kabilang sa mga mortal at demonyo ay kung saan ang mga demonyong mortal tulad ng mas mababang mga demonyo, naga ang mga serpent men, yakshas na mga espiritu ng kalikasan o ang mga elemental ng mas mababang katayuan na kadalisayan ay naninirahan sa lugar na ito. Siyempre, ang parehong mga lahi ay nakatira sa ibang patalalokas, ngunit kahit na sa mga lahing ito, mayroong iba't ibang mga pamilya at pagkakaiba sa bloodline at pinanatili nila ang kanilang mga tirahan sa iba't ibang mga kaharian batay sa kanilang mga katayuan sa pamamagitan ng pinakamakapangyarihang sumasakop sa mga kaharian na may pinakamaraming mapagkukunan. Ang Nagaloka ay talagang isang mundo na pinamumunuan ng Naga race at mula sa isang pananaw ng mitolohiya, ang mga Naga lamang ang dating nananatili sa eroplanong ito at pinamumunuan ng mga ito. Siyempre, mayroong iba pang mga hayop at ang mga katulad nito doon na karaniwan, ngunit ang iba pang mga demonyong mortal at iba pang mga demonyo ay wala sa lugar na ito sa isang punto sa oras. Ngunit hindi naisip ni Sam na ang kanyang kaalaman ay maaaring ganap na sumalamin kung sino ang nananatili sa lugar na ito. Ngunit ang isang bagay na tiyak na alam niya ay walang lahi na alam niya na gusto ang mga tao. Kahit na aling demonyong lahi ang maaaring nanirahan sa eroplanong ito, hindi nila gusto ang mga tao. Mahihirapan silang mabuhay sa lugar na ito. Naalala rin niya ang mga numero kung sakali. Nang makita ni Arkev na natigilan si Sam, naramdaman niya na mayroong isang bagay na mali at nagtanong. Bakit ka natigilan? Lumabas si Sam sa kanyang pagkatulala at sinabi. Walang anuman. Kailan ka aalis? Hindi pa ako nakapagpasya. Nakipagkita ako sa taong iyon mula sa Beast Faction at lumabas na nakalusot din siya at nakuha ang Dimensional Crosser kamakailan. Ngunit mayroon siyang iba't ibang mga coordinate. Hindi gaanong marami. 3 digit lamang ang nagbago. Hindi namin eksaktong alam kung paano ID-code ang mga bagay na ito, ngunit sinasabi sa amin ng aking bituka na hindi sila gaanong kalayo. Iniisip namin na marahil sila ang iba't ibang lokasyon ng pasukan sa kabilang kaharian. Sigurado ka ba? Ibig kong sabihin, nagbukas sila ng 6 na pasukan dati dito. Kaya, may posibilidad na totoo ka. Ngunit hindi mo ba iniisip na may pagkakataon na ipinapadala kayo ng mga tao sa iba't ibang mga sulok at kailangang humanap ng paraan patungo sa palasyo ng mana? Nag-iisip si Arkev saglit at sinabi. Mayroon ngang ganoong posibilidad, ngunit nag-iisip kami ng kaunti ng positibo. Pinag-iisipan ko rin kung dapat ba akong umalis ngayon o dapat ba akong umalis mamaya. Pagkatapos ng lahat, mayroon pang humigit kumulang 1 taon at 5 buwan para sa susunod na palasyo ng mana. Hindi ko alam kung makakaligtas ako sa lugar na iyon sa aking kasalukuyang lakas. Hindi ko man lang alam kung anong uri ng mga panganib ang haharapin namin. Tiningnan siya ni Sam at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mula sa alam ko, ang Nagalok ay dapat na isang lugar na pinamumunuan ng Naga race at alam ko ito dahil nabasa ko sa ilang sinaunang teksto na ang Naga race ay isang espesyal na lahi na maaaring maging mga demonyong mortal sa mas dakilang demon celestials. Ang pinakamahalagang bagay ay, hindi nila gusto ang mga tao.
Umaasa ako na magdedesisyon kang maingat. Hindi ito isang ligtas na lugar. Sumimangot si Arkev pagkatapos makinig dito. Hindi niya alam kung saan ito nabasa ni Sam at kung paano niya nakuha ang kaalamang ito. Ngunit sa pagkakita dito, tila hindi naman siya nagbibiro. Tinanggap niya ang payo at nagpas siyang isaalang-alang ang kanyang susunod na hakbang habang nagtanong siya. Kailan ka aalis? Itinigil ni Sam ang kanyang pag-iisip at agad na nakaramdam ng sakit ng ulo. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang malaman iyon din. Ngunit anong magagawa niya? Hindi niya malampasan ang bob-ong slide puzzle na iyon. Pinagtatrabahuhan ko ito, nakuha ko ang mga kahon na may mas kaunting pagsisikap kaysa sa aking inaasahan, ngunit ngayon nahihirapan akong basagin ang lihim sa likod nito. Ang puzzle ay labis na nakakabigo. Ngunit sa palagay ko ay makakayanan ko iyon sa pagtatapos ng buwan. Nakipag-usap ng kaunti si Arkev at umalis. Nagpa siyang makipag-ugnayan sa natitirang mga manlalaro at tingnan kung kailan sila darating. Siya lamang ang sumubok na makipag-ugnayan sa mga dating kasamahan sa koponan sa pangalawang palasyo ng mana. Hindi lahat sila ay nakipag-usap sa kanya nang makipag-ugnayan siya, ngunit mayroong 3 pang tao. Pagkaalis niya, umupo si Sam sa upuan muli at nakaramdam ng medyo inis. Napakaraming oras ang ginugugol ng kahon sa kanya. Sa katunayan, maaari niya sanang i-unlock iyon sa Divine Dimension, hindi lamang siya makakatipid ng oras, magagamit din niya ang simulation sa loob. Ngunit ayaw lamang niyang pumasok dito ng ganito kabilis. Gumugugol siya ng maraming oras sa loob nito mula nang planuhin niyang kunin ang mga kahon na ito, kahit na nakakatipid siya ng oras, nalaman din niya na nawawala ang kanyang pakiramdam ng oras. Ang kanyang katawan sa ilang kadahilanan ay hindi tumatanda sa banal na dimensyon. Ngunit tumatanda ang kanyang isipan. Ayaw niyang maranasan iyon sa loob ng ilang panahon. Sa madaling salita gusto niya ng pahinga. Ngunit kung minsan, kailangang gawin ng isa ang kailangan nila kaysa sa gusto nila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang magpatuloy sa pagbubukas ng kahon sa loob ng banal na dimensyon na nangangahulugang tiwala siya na malulutas ito sa susunod na 2 araw. Kabanata 478. Ang susunod na 2 araw, ginugol muli ni Sam sa banal na dimensyon. Dahil, alam na niya na nakukuha ng iba pang mga manlalaro ang kanilang access, mas mahusay para sa kanya na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Para sa hindi paggamit ng banal na dimensyon ng madalas tulad ng dati, tila hindi talaga ito posible para sa kanya sa rate na ito. Marami sa mga bagay sa kanyang buhay ay nakadepende sa banal na dimensyon sa sandaling ito. Hindi bababasa, ang tanging magandang bahagi para sa kanya ay nagawa niyang kunin ang 15 araw na pahinga na ito. Matapos malutas ang puzzle, mayroong isang tunog ng pag-click at binuksan ni Sam ang kahon. Sa loob ng kahon, mayroong 6 na kompartimento. Ang isa sa kanila ay may mga dokumento at lahat ng iba pang 5 ay may ilang uri ng metal na istruktura sa loob. Hindi niya hinawakan ang mga metal na bahagi at sa halip ay kinuha lamang ang stack ng mga dokumento at sinimulan itong basahin. Umupo siya sa kanyang opisina habang binabasa niya ang mga dokumento isa-isa. Naglalaman ang stack ng mga dokumento ng lahat ng impormasyon tungkol sa dimensional crossing at ang paggamit at istruktura ng device na nasa loob ng kahon kasama ang sistema ng mga coordinate ng mundo. Ang bagay na kinagigiliwan niya ay ang sistema ng coordinate ng mundo, para sa iba tungkol sa mga istruktura at mekanismo, ang karamihan sa kanyang nauunawaan ay ang gumaganang prinsipyo ngunit ang panloob na istruktura ay malayo para sa kanya, nang hindi nalalaman ang pamamaraan ng paglikha ng gayong malaking device at ginagawa itong labis na maikli. Katulad lamang ito ng kulungan ng kulog. Hindi niya maintindihan ang buong istruktura mula lamang sa nakikita niya sa kanyang harapan. Kaya, nagpasya siyang tumuon sa sistema ng coordinate. Pangunahing responsable ang mga coordinate ng mundo para sa ganitong uri ng interdimensional na paglalakbay. At kinakalkula ang mga ito ng may malaking kahirapan. Ang mga coordinate ng mundo ay kinakalkula sa pamamagitan ng unang paghahanap ng isang nodal point ng mundo sa bukas na espasyo kung saan nagaganap ang warping. Ang mga puntong ito ng espasyo ay ang mga kumukonekta sa kanila sa iba pang mga mundo. Mula sa bawat gayong nodal point ng espasyo, magkakaroon ng isang tiyak na saklaw na maaaring dalhin sila ng device at sa nodal point na iyon bilang isang pinagmulan, ang buong lugar sa ilalim ng saklaw nito ay pinag-ugnay tulad ng isang 3-dimensional na espasyo. Talagang napakakomplikado nito. Kaya, sa panahong nabasa niya ito, naunawaan niya ang ilang bagay. Ang mga coordinate ng mundo ay ipinahiwatig ng isang string ng mga numero. Halimbawa, 008, 012, 0133, 0521, 04152-165,156,246. Ito ang mga coordinate ng mundo ng kaharian na may bilang na 008,
At ang spatial node 012 at ang susunod na mga coordinate ay kumakatawan sa mga coordinate ng planeta at ang huling tatlo ay ang mga coordinate ng isang lokasyon sa loob ng planeta. Pagkatapos niyang basahin ang lahat ng ito, sinimulan niya ang pagtingin sa mga dokumento kung paano gumagana ang bagay na ito. Habang binabasa niya ang lahat ng iyon, naunawaan niya kung paano gumagana ang bagay na ito at kung paano talagang kapaki-pakinabang ang mga coordinate na ito sa device na ito. Tila isa sa 5 kompartimento na may mga bahagi ng device ay isang metal na sphere na responsable para sa pagtatakda ng mga coordinate ng mundo at sa loob ng metal na sphere na ito magkakaroon ng ilang uri ng espesyal na ginawang mga plato na naglalaman ng mga lokasyon ng coordinate ng mga nodal point ng iba't ibang mga kaharian at ang mga planeta. Ang huling bagay na kung saan ay ang mga coordinate ng lokasyon sa planeta ay maaaring iba-iba ng normal. Ngunit ang problema ay ang metal na sphere sa device ay isang sira at makakarating lamang ito sa Nagaloka. Hindi niya maaaring baguhin ang mundo, nodal point, at maging ang planet. Bahagya niyang mababago ang huling mga coordinate ng lugar na gusto niyang bisitahin sa planeta. Lubos itong tumigil sa kanya. Hindi niya alam kung paano napunta ang device na ito tulad nito, ngunit tiyak na alam niya na dapat itinakda ng mga Diyos na ito ang Nagalok bilang susunod na hintuan dahil sa sugarol. Naniwala siya na sinigurado ng sugarol na mananatili sila sa ganoong paraan dahil ayaw niyang bigyan si Sam ng anumang pagkakataong malampasan ang mundong ito maliban sa device na nasa harap niya. Pagkatapos niyon ay tumuon siya sa pag-assemble sa bagay na ito at sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa ito sa loob ng banal na dimensyon. Inassemble niya sa kanyang rooftop. Ginawa niya ito ng labis na maingat na ayaw man lang niyang dalhin ang dalawang bahagi ng sabay. Pagkatapos ng lahat, ito ang nag-iisang tiket palabas ng mundong ito. Naglaan siya ng kanyang oras habang dahan-dahan niyang binuo ang buong bagay at mayroong ilang mga bahagi na kailangang i-charge sa espiritual na enerhiya dahil selyado ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Naglatag siya ng mga forma sayon para sa kanila at upang madagdagan ang bilis ng recharging bago niya tipunin ang lahat ng mga bahagi. Nang matapos siya, ito ay tulad ng isang malaking metal na crate. Tiningnan niya sa pamamagitan ng mga dokumento kung paano i-activate ito at itinulak ang isang maliit na parisukat na seksyon sa sulok ng kahon at bigla, lumiliit ang kahon sa laki nito habang ito ay naging isang metal na kubo sa kanyang mga kamay. Ngayon, itinulak niya ang isa pang button sa isa pang sulok at ang kahon ay muling naging malaking crate at bumukas. Pagkatapos itong ganap na magbukas, mayroong 3 bagay na ganap na kapansin-pansin sa hubad na mata. Ang isa sa mga ito ay ang pabilog na plataporma na maaaring pahintulutan ang 6 na tao na tumayo ng sabay at ang pangalawa ay nakasabit sa tabi ng pabilog na plataporma kung saan naruroon ang metal na sphere na mayroon ang mga coordinate ng mundo dito at ang huli ay ang holographic screen. Mayroong isang string ng mga numero sa screen. Sila ang mga coordinate ng mundo. Inilagay niya ang kanyang palad sa itim na sphere at nagsimulang subukang manipulahin ang mga coordinate gamit ang kanyang isipan. Patuloy na nagbabago ang huling 3 seksyon ng mga coordinate. Ngunit ang iba pang mga numero gaano man niya ito baguhin, hindi niya nagawang gumawa ng anumang bagay. Nakaramdam siya ng pananabik na gumagana man lang ito. Ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya ay talagang ang pagkonsumo ng enerhiya ng bagay na ito. Ang pagkakabit na black sphere ay hindi lamang naruroon upang ilagay ang sphere ngunit upang magsaksak din ng kinakailangang espiritual na enerhiya at tila, ang espiritual na enerhiya ay maaaring isaksak ng direkta mula sa isang tao, at maaari ring direktang gamitin ang mga espiritual na bato. Naramdaman ni Sam ang kurot dahil sa kadahilanang ito. Oo, kahit na si Sam sa kanyang malaking kayamanan ay naramdaman ang kurot. Kailangan niyang kumuha ng daan-daang milyon upang dalhin ang lahat ng kanyang mga kaibigan kasama niya. Habang naisip niya ito, isinara niya ang device muli at bumalik. Nakabalik na sina Watt, Philip, at Jack maging si Sir Ona ay bumalik at nagsimulang magturo ng mga klase. Gumagawa pa nga siya sa iba pang mga proyekto ng konstruksyon ng paaralan habang dinadala niya ang mga mag-aaral doon upang turuan sila ng praktikal. Hindi lamang siya, ginagawa ng bawat iba pang mga lecturer ang parehong bagay. Sinisikap nilang sanayin ang mga mag-aaral sa pinakamabisang paraan. Ngayon na malinaw na ang kanyang pangunahing balakid, handa na siyang umalis hanggat na kumpleto ang mga gawain na nasa kamay. Ngunit mayroong isa pang dilema sa kanyang isipan. Dalhin ang kanyang mga kaibigan o hindi. Sa ilang kadahilanan, ayaw niya silang dalhin sa Nagalok. Isaalang-alang pa rin niya kung dapat ba siyang maniwala sa kaalaman ng kumpleto. Kahit na kalahati lamang nito ay totoo, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses kahit na para sa kanyang sariling kaligtasan. Kung sumama ang kanyang mga kaibigan hindi magiging madaling gawain na makaligtas. Habang nag-iisip siya ay pumasok lamang si Philip sa opisina at umupo sa harap niya. Lumabas si Sam sa kanyang mga iniisip at nagtanong.
Ano ang nararamdaman mo? Okay lang ako. Hindi naman sa unang pagkakataon na nakapatay ako ng isang tao. Oo, tama. Ngunit ito ang unang pagkakataon na pinatay mo ang iyong kamag-anak. May pagkakaiba. Huminga ng malalim si Philip at sinabi. Kalimutan mo na ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Sa kasalukuyang proyekto na nangyayari, sa palagay ko ay imposible na sakupin ang mundo sa maikling panahon. Kung talagang gusto mong alisin ang mga pangunahing kapangyarihan, aabutin ng ilang panahon at kailangan mong patatagin ang iyong posisyon. Hindi ko alam kung paano naging ganoon katanga ang mga pinunong ito. Hindi man lang nila dinala ang mga hinala sa iyo. Marahil ay dapat nating ipinagpatuloy ang kaguluhang iyon at winasak ang lahat. Kahit na hindi sila mawawala, nabugbog na sana sila sa kanilang huling binti. Maaari kang gumugol ng iyong oras at tapusin sila. Tama ang sinabi mo. Ngunit para saan? Wala akong anumang layunin tungo sa pagiging pinuno ng mundo. Ang mundo ay maaaring magkaroon ng isang solong pinuno na nahahati sa maliliit na kapangyarihan sa abot ng aking makakaya. Ang tanging bagay na gusto ko ay kalayaan mula sa solong pinunong iyon o sa lahat ng mga pinuno na pinagsama. Hindi ako dapat nasa kanilang mga kamay o impluensya. Dapat akong maging tunay na malaya at maaari kong magkaroon ng lahat ng kalayaang gusto ko. Gusto kong lumikha ng mga bagong bagay at ibenta ang mga ito at ipalaganap ang aking pangalan sa buong mundo. Ayaw kong alalahanin ako ng mundo bilang isang mananakop. Hindi rin nila kailangang alalahanin ang aking galing sa labanan. Kahit gaano ako kabangga sa larangan ng digmaan, gusto ko pa rin ang ako na nagtatrabaho sa lab at humihila ng kanyang buhok upang mahanap ang mga solusyon para sa mga komplikadong problema. Kabanata 479. Pagkatapos ng ilang araw na ganap na na-unlock ang mga kahon, dumating din si Arman sa lungsod upang sabihin ang balita tungkol sa pag-unlock ng kanyang dimensional crosser. Sinuri ni Sam ang mga coordinate sa kanyang dimensional crosser at lumabas na ang huling hanay ng mga coordinate ay iba rin para sa kanya. Ngunit mula sa nakita niya, pareho ang planeta. Napagtanto niya na ang bawat manlalaro ay ipinakakalat sa parehong planeta. Gusto ni Sam na makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Kaya, nagpasya siyang makipag-usap sa bawat posibleng mapagkukunan ng impormasyon na mayroon siya. Ang una ay ang kanyang matagal ng kasama, si Yanwo. At pagkatapos makipag-usap kay Yanwo, sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang ideya. Kahit na, hindi niya alam ng labis kung paano gumagana ang panloob na gawain ng Nagaloka, ngunit kung gayon ay mayroon siyang ilang kapakipakinabang na impormasyon. Ang una ay gaya ng hula ni Sam, ang kaharian ay pinamumunuan ng Nagaloka at isang planeta ang naglalaman ng Naga race ng pinakamataas na bloodline sa loob ng kaharian na iyon. Ang planetang iyon ay naglalaman ng kasalukuyang Naga King pati na rin ang lahat ng iba pang mga sub-races ng Naga race na may medyo nakahihigit mula sa bloodline ng karaniwang Naga. Ngunit hindi lamang iyon ang nag-iisang planetang tulad nyon. Mayroong maraming mga planeta na pinamumunuan ng mga maharlika ng Naga. Bukod doon, mayroon ding ibang mga lahi kabilang ang mga tao sa halos bawat planeta. Ngunit mula sa nalaman nila, walang mga normal na tao sa planeta. Ang mga tao sa Nagaloka ay mutated dahil sa kanilang pananatili sa kaharian na iyon sa pinakamahabang panahon. At sinabi rin ni Yanwo na ang Nagaloka ay isa sa mga kaharian na pinakamaganda. Kabilang ang mga halaman at ang mga lupain lamang ng Nagaloka. Lahat ay sumisigaw ng kagandahan. Ngunit ang planet ay hindi matitirhan ng mga normal na tao, hindi bababa sa para sa mga tao sa antas ni Sam. Dahil, kahit na ang planeta ay labis na maganda, ang tanging problema ay na ito ay isang kaharian ng miasma. Ang hangin, tubig, lupa, mga halaman lahat ay may lason dito. Kahit na mayroong maraming mga Naga race na may iba't ibang mga katangian ng elemental, ngunit mayroon silang isang bagay na karaniwan at iyon ay ang kanilang makamandag na kakayahan. Magkakaroon sila ng ilang uri ng kamandag sa kanilang arsenal at mayroon silang malaking immunidad para sa maraming mga lason sa mundo depende sa kanilang bloodline superiority. Bukod sa balitang ito, walang alam si Yanwo tungkol sa lugar. Kaya, bumaling si Sam patungo sa pangalawang punto ng impormasyon at agad na sumuko pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ito ay walang iba kundi ang Lightning Blade, ang saber na nakuha niya mula kay Arman. Inalis niya ang saber upang tanungin ang diwa ng armas at sa kanyang pagkabigo, walang alam ang diwa ng armas kundi ang mga armas at kasangkapan. Para sa issue tungkol sa mga manlalaro at ang mga Diyos na pumili sa kanila, alam lamang nito ang kanilang pag-iral maliban doon, ang diwa ay wala man lang mga detalye kung sino talaga ang mga Diyos na ito. Ngunit gayunpaman, pambihira ang kaalaman sa armas at maaaring tukuyin ni Sam ang mga itinatagong armas sa lahat ng iba pang mga kaharian at maging sa palasyo ng mana, maaari niya itong gamitin upang pumili kung siya ay nasa isang dilema.
Ngayon, ang kanyang pangwakas at posibleng pinakamaraming kaalaman na mapagkukunan, ang Old Beast Grandpa. Ang Old Raiju. Nagkaroon si Sam ng isang mahusay na relasyon sa Old Raiju na ito. Ngunit mayroon lamang isang problema at nakatagpo niya ang parehong problema sa araw na ito. Hey, brat, dumating ka sa tamang panahon. Nagke-crave ako ng ilang alak. Halika't ilabas mo. Naramdaman ni Sam na nasasaktan ang kanyang puso habang inilalabas niya ang wine gourd. Mayroon siyang malaking supply ng alak na ito, ngunit masakit pa rin sa kanya na ilabas ito. Ngunit hindi bibitawan ng matandang lalaking ito ang isyo kung hindi niya siya binibigyan ng anuman. Kailangang harapin ni Sam ang quirky na matandang lalaki na patuloy na kukulitin siya. Kumuha siya ng isang malaking mangkok na maaaring paglagyan ng 3 sanggol dito at pinuno ang mangkok ng alak bago ilagay malapit sa kidlat, lumino ang kidlat na kurtina, at inilabas ng matandang lalaki ang kanyang malaking kamay upang kunin ang wine bowl habang dinadala niya ito upang humigop ng paunti-unti. Oh, iyan ay mahusay. Kahit na hindi ito ang pinakamahusay na alak na maaaring ihandog ng unggoy, siya ay mapagbigay pa rin. Okay ngayon, bakit ka nandito? Lalabas ako sa kaharian na ito. Huminto ang paghigop ng alak sa 1 segundo at nagtanong ang matandang lalaki. Saan? Nagaloka. Sinabi mo bang nagaloka? Sigurado ka ba? Oo. Kung gayon, ano ang gusto mong malaman? Ano mang dapat kong pag-ingatan? Dapat ko bang dalhin ang aking mga kaibigan o dapat ba akong pumunta ng mag-isa? Anong uri ng pag-iingat o pagsasaayos ang dapat kong gawin? Huwag kang magdala ng sinuman. Sa katunayan, kung maaari huwag kang pumunta doon. Sa iyong kasalukuyang lakas, mahihirapan kayong umangkop doon. Kunin mo ang alak at huwag mo itong inumin lahat bago ka pumunta doon. Maaaring magamit ito. Para sa mga lahi sa Nagaloka, kahit na may ilang mga tao, huwag kang magtiwala sa kanila. Kung gusto mo talagang magkaroon ng anumang uri ng relasyon, ito man ay sa negosyo o isang pagkakaibigan, maaari mo lamang itong gawin sa yakshas. Kahit na hindi lahat ng Naga ay mga stereotypes, mayroong napakakaunting mga pagbubukod at ang iba ay kinasusuklaman ang mga tao. Dahil, mayroong isang panahon na ang mga tao at ang mga Naga ay dating may parehong mortal na katayuan, sa kabila ng pagkakaroon nila ng higit na talento dahil sa kanilang mga espesyal na katawan, ang tunggalian laban sa mga tao ay nakatanim sa kanilang mga katawan. Ang tanging dahilan na ang mga tao ay nakakayang umiral pa rin sa Nagaloka ay upang bigyang kasiyahan ang kanilang sariling kay-abangan at pagiging superior sa parehong oras, gamitin ang mabilis na pagpaparami ng mga tao upang madagdagan ang kanilang mga tropa. Sila ang mga cannon fodder. Para sa mga tao na naninirahan ng normal at maluho, huwag kang magtiwala sa kanila. Mag-ingat sa mga ilusyon at panunokso. Ang Naga race ay hindi ganap na matuwid ni ipinagmamalaki nila ang anumang hindi likas na pagmamataas. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sariling lahi at bloodline, ngunit hindi sapat na ipinagmamalaki na pigilan ang pakikipagsabuatan laban sa iba. Subukang magbalat kayo ng kaunti. Ang mga mutated na tao doon ay walang malinaw na balat na ito. Ang kanilang balat ay nagbago na ng kulay matagal na ang nakalipas. Ito ay magiging katulad sa lupa ng lugar na kanilang tinutuluyan at ang mga tao ay nangyari na nananatili sa bawat lugar ng kaharian dahil itinuturing silang mahusay na materyal ng lingkod. Kapag mas malinaw ang balat, mas gugustuhin ka na maging kanilang lingkod. Hindi ka makakatakas ng ganito. Kung gayon, ano naman ang tungkol sa lakas ng mga lahi? Well, iyan ang sasabihin ko susunod. Nagpatuloy ang talakayan habang ipinapaliwanag ng Old Beast ang bawat detalye na alam niya. Wala siyang sinabi tungkol sa mga pinuno at iba pang mga bagay, dahil ang Old Beast ay natigil sa planetang ito ng napakatagal. Ngunit nagtanong si Sam para lamang sa kapakanan ng pag-alam. Minsan, maaaring magamit ang kasaysayan, hindi natin alam. Matapos ang talakayan, bumalik si Sam sa lungsod at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano magpapatuloy. Hindi niya inaasahan na ang buong mundo ay nakakalason. Kung totoo iyon, tiyak na hindi makakayanan ng kanyang mga kaibigan ang kanilang kasalukuyang paglilinang. Marahil, siya lamang ang makakagawa ng kanyang paraan sa mundong ito. Ang kanyang Hydra bloodline ay isang bagay na maaaring tumagal ng lahat ng mga lason, hindi ito magkakaroon ng anumang iba pang reaksyon maliban kung ang lason ay masyadong makapangyarihan para sa kanyang kasalukuyang paglilinang at ang nilalang na nagtatago ng lason ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa Hydra sa kasalukuyan nitong anyo. Kung totoo iyon, kung gayon magiging mahirap para sa kanila na magpatuloy. Ngunit mula sa sinabi ng Old Beast, maaari pa rin nilang tanggapin ang lason sa atmosfera at ilang makapangyarihang lason. Sa ngayon, maaaring tunawin ni Mia ang lason hanggang sa consummate realm. Kaya, siya at si Mia ay ligtas mula sa kapaligiran. Ngunit hindi makakayanan ng iba pa niyang mga hayop at kanyang mga kaibigan.
Maaari niyang gawin ang isang bagay na makakatulong sa kanila, ngunit una, kailangan niyang makita ang mga reaksyon sa atmosfera at ang paraan ng pag-atake ng lason sa mundong iyon upang mag-isip ng anuman. Kung hindi, kailangan niyang gumawa ng ilang suit ng astronaut o isang bagay na magpapawala sa kanilang kadaliyang kumilos at kakayahang lumaban kung sakaling lumitaw ang sitwasyon. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya siyang iwanan ang kanyang mga kaibigan dito. Dahil makakakuha siya ng mga paraan upang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-iwan sa kanyang mga kaibigan. Sa lalong madaling panahon, maaari pa rin niya silang dalhin sa iba pang mga kaharian, hindi lamang sa isang ito. Habang nagpa siya siyang gawin ito, sinimulan niyang madaliin ang mga gawaing kailangan niyang gawin at nagpa siya na tiyakin na walang mga maluwag na dulo bago umalis sa lugar. Para sa kaligtasan ng organisasyon at ng kanyang mga kaibigan, hindi lamang para sa palabas ang kanyang mga tiyuhin na hayop. Maaari nilang patagin ang apat na pangunahing kapangyarihan kung itinigil nilang isaalang-alang ang anumang posibleng mga kahihinatnan. Ngunit tatanggap sila ng pinsala, pagkatapos ng lahat, walang consummate realm cultivator ang mamamatay ng hindi lumalaban. Kabanata 480. Lumipas ang mga araw at isang buwan ang lumipas, dumating muli si Arkev. Hindi alam ni Sam kung bakit siya dumating sa sandaling ito, ngunit nagpunta pa rin siya upang makipag-usap sa kanya. Kaya, tapos ka na sa mga kahon? Tanong ni Arkev habang nakaupo sila para sa pagkain. Oo, matagal na. Handa nang umalis ang aking device. Kung gayon, kailan mo planong umalis? Bakit? Nag-uusisa lang ako. Hindi ko nakilala ang marami sa iba pang mga manlalaro, ngunit nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang ilan sa kanila. Aalis sila sa pagtatapos ng taon. Eksakto, isang taon bago magbukas ang palasyo ng mana. Ito ang tacit understanding sa pagitan ng lahat ng mga manlalaro. Maliban sa iyo at sa ika-12 lalaki, ang natitira sa amin ay nakipag-ugnayan sa hindi bababa sa 2 o higit pang mga manlalaro. Nakipag-ugnayan din ako sa 2 manlalaro. Ikaw at si Arman mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Patas na iyan sa palagay ko. Ngunit hindi pa rin kilala ang ika-12 tao. Hindi namin alam kung nasaan siya at kung pupunta siya sa susunod na palasyo ng mana o hindi. Hindi siya pumunta sa pangalawa at hindi namin alam kung pumunta siya sa una. Ginawa niya. Biglang sinabi ni Sam na natigilan si Arkev sa isang segundo. Ginawa niya. Oo, naalala mo ba ang panahong binugbog ko kayong lahat sa unang palasyo ng mana? Oo. Iyon ang panahong alam ko ang pag-iral ng mga manlalaro, tiyak na dumating siya. Sinadya kong pinunit ang isang piraso ng damit mula sa mga likod at nakita ang mga tato. Upang kumpirmahin lamang kung ilan sa atin ang naroon. Nang araw na iyon, binilang ko ang 12 tao. Kaya, siya ay isang taong nakipag-ugnayan sa mga pangunahing kapangyarihan, ngunit tila sinadya niyang iwasan ang pangalawa. Maaari kang namatay, sabi ni Arkev nang basta-basta at tiningnan siya ni Sam na para bang siya ay isang tanga. Naunawaan din ni Arkev na hindi tama ang kanyang tunog. Magiging tanga na ipalagay na ang isa sa mga manlalaro ay namatay ng ganito kaga, syempre, may posibilidad ngunit iyon ay mababa. Dahil ang bawat manlalaro ay isang kaluluwa na binigyan ng pangalawang pagkakataon, hindi sila magiging napakatanga upang mamatay ng maaga pagkatapos lamang nilang pumasok sa bagong mundong ito na may mga bagong pagkakataon. Ayaw ng mga manlalaro na mamatay sa pangalawang pagkakataon, ang kanilang pagnanais na mabuhay ay labis na matindi kumpara sa isang normal na tao sa mundong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kamatayan ay hindi isang kaaya-ayang karanasan. Walang gustong maranasan ang sitwasyon ng 2 beses. Kaya, nahanap niya ang mga salita ni Arkev na medyo tanga. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa rin sila sa maliit na usapan at nagtanong si Arkev. Kung gayon, kailan ka aalis? Hindi ba sinabi mo na mayroong tacit understanding sa pagitan ng lahat ng mga manlalaro, bakit ko gustong sirain ito? Aalis din ako sa parehong oras. Sa totoo lang, mas maraming takot kaysa sa tacit understanding. Ito ang takot na pumasok sa isang bagong mundo. Hindi tulad mo, wala kaming pagkakataong bumalik. Kahit na makabalik kami, hindi na ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalangan sila. Sa katunayan, kahit ako ay medyo nag-aalangan. Talaga, kung minsan ang pinakamahusay na paraan upang malampasan ang pag-aalinlangan ay ang gawin ng mga bagay sa isang kapritsyo. Bakit hindi mo subukan? Madaling sabihin para sa iyo. Gayunpaman, bukod doon ay binabalaan ako ng aking intuition. Intuit ayon. Tanong ni Sam na may ngiti. Siyempre, huwag mong manggahas na maliitin ang intuition ng isang mamamana. Sa tuwing binubuksan ko ang dimensional crosser at iniisip na pumunta ang intuition ay binabalaan ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung pupunta kami doon.
Nais kong makakuha ng mas maraming impormasyon. Tiningnan ni Sam si Arkev ng makahulugan, mahuhulaan niya kung bakit siya pumunta rito. Ang kanilang relasyon ay mahigpit na isang pangnegosyo at ang lahat ng maliit na usapan tungkol sa mga manlalaro ay dahil maaari lamang nilang pag-usapan ang mga bagay na ito sa pagitan ng kanilang sarili. Walang anumang relasyon si Sam sa ibang mga manlalaro, ngunit dahil nakatawid siya ng landas sa taong ito, maaari pa rin niyang buksan ng kaunti ang tungkol sa bagay na ito ng manlalaro. Ngunit maliban doon, wala silang sapat na relasyon upang talakayin ang anumang bagay na personal. Nakikipaglaro lamang siya at naghihintay para sa kanya na buksan at sabihin kung bakit talaga siya narito. Ngayon ay tila dumarating na siya sa punto. At gaya ng naisip niya, nagtanong si Arkev pagkatapos ng kaunti. Sam, maaari ko bang makita ang mga sinaunang teksto na iyon? Tiningnan siya ni Sam na may nakataas na kilay at nagtanong. Bakit hindi ka humula? Ibig kong sabihin, pareho kaming mga manlalaro, bakit hindi tayo makipagpalitan? Naiintindihan ko na ang pagkuha ng mga sinaunang teksto na iyon ay maaaring hindi madaling gawin para sa iyo. Hindi ako hihingi ng libre. Banggitin mo lang ang presyo, maaari tayong makipag-ayos kung lampas ito sa aking makakaya. Hindi tungkol sa palitan, Arkev. Alam mo ba kung paano ko kayong lahat tinalo sa pangalawang palasyo ng mana? Paano? Impormasyon. Mayroon akong mas maraming impormasyon kaysa sa sino man sa inyo sa lugar na iyon. Nalaman ko ang tungkol sa inyong lahat at hindi man lang ninyo ako nakita bago ko nagpasya na magpakita sa inyong harapan. Hindi lamang doon, sa bawat sitwasyon nagawa kong makakuha ng mas maraming impormasyon kaysa sa sinuman sa aking mga kaaway, kahit na sa pagkawasak ng mga pangunahing asosasyon at ng Usaine sect, ang lahat ay nangyari dahil sa impormasyon na mayroon ako. Kaya, sabihin mo sa akin ngayon. Ano sa palagay mo ang halaga ng impormasyon na hawak ko? Hindi nakaimik si Arkev sa isang segundo. Gusto lamang niya talagang tingnan ang mga sinaunang teksto na binanggit ni Sam dahil nag-aalinlangan pa rin siya tungkol kay Sam na nagtataglay ng impormasyon at gustong suriin ng kaunti pa. Ngunit ganap na diretso ang mga salita ni Sam. Sa katunayan, hindi sana nag-abala si Sam sa pagsasabi kahit na ang paunang impormasyon na ibinigay ni Sam kanina. Wala siyang gaanong masamang opinyon kay Arkev at nagpa siya na magbahagi ng ilang impormasyon. Ngunit tila ang taong ito ay medyo sakam. Napagtanto din ito ni Arkev. Marahil ay alam na niya ang kanyang mga aksyon ngunit nakalimutan sa kanya ng kanyang pagnanais na maging ligtas. Bumulong si Sam at sinabi, hindi sa ayaw kong magbigay sa iyo ng ilang impormasyon, ngunit hindi ko maaaring basta-basta mawala ang aking kalamangan sa iba, kahit na maaari mong panatilihing lihim ang bagay na ito. Ngunit gayunpaman, maaari kaming ituring na mga kasosyo sa negosyo dahil nagtulungan kami noon, bibigyan kita ng babala. Sa pamamagitan nito, kumuha si Sam ng isang device sa paghinga at inilagay ito sa mesa. Maaaring makatulong ito sa iyo ng kaunti at tiyaking takpan mo ang iyong balat hanggat maaari. Huwag masyadong lumapit sa mga katutubong tao doon. Partikular, ang mga taong nabubuhay ng maayos. Hindi sila mapagkakatiwalaan, subukang lumayo sa Naga race, maaaring kunin ka nila bilang mga alipin. Iyon lang ang masasabi ko, sa katunayan, wala akong alam na higit pa doon. Oh, sa paraan, nalaman ko na maaaring pupunta kayong lahat sa parehong planeta. Kaya, subukang humanap ng isang paraan upang makipag-ugnayan sa isa't isa sa planetang iyon kung mayroon kayong anumang intensyon na magtulungan. Tiningnan ni Arkev ang device sa paghinga. Ito ay isa sa mga device na kahawig ng unang device na ginawa ni Sam, na ginagamit para sa diving. Itinago niya ito sa kanya at sinabi, salamat, hindi ko ilalabas ang impormasyon sa iba. Gusto kong magtanong, gusto mo bang sumama? Well, sa palagay ko ay sasama ako kay Arman. Medyo katulad siya ng isang subordinate sa akin. Hindi ko siya maaaring hayaang umalis ng mag-isa. Hindi ba sa palagay mo? Mayroon bang anumang paraan upang makipag-ugnayan sa iyo kung gayon? Maaari tayong magtulungan sa Nagaloka. Sigurado ka ba, gusto mong makipagtulungan sa akin? Hindi ako madaling pakisamahan. Sa hindi bababasa, magiging handa ka. Kaya, hindi makakasama na subukang makisama sa iyo. Sa palagay ko ay sulit ito. Kung gayon, dadalhin mo ba ang iyong mga kaibigan? Hindi ko talaga gusto, ngunit sa palagay ko ay hindi sila madaling sasang-ayon. Kung ito ay anumang ibang kaharian, madadalo ko sila. Ngunit ang lugar na ito, hindi ko gagawin. Ngumiti si Arkev at tumayo, handa nang umalis. Okay kung gayon, kung gusto mong magtulungan sa Nagaloka, maaari kang makipag-ugnayan sa akin bago kami umalis. Kung hindi, maaari pa rin tayong makipagtulungan kung magkikita tayo doon. Magkita tayo. Paalam. Sa pamamagitan nito, umalis din si Sam sa lugar at nagpa siya na oras na upang sabihin sa mga lalaking ito na aalis siya ng mag-isa.
Nagsagawa siya ng isang maliit na pagpupulong at matigang nagpaliwanag. Gumawa nga ng kaguluhan si Watt, ngunit naunawaan pa rin niya ang sitwasyon. Maaari niya silang panatilihin sa banal na dimensyon, ngunit ang kanilang paglago ay mahihinto, hindi katulad ng mga hayop. Kaya, matapos kumbansihin sila at italaga ang mga gawain ng pamamahala sa organisasyon, sa wakas ay malaya na siya. Sa mga natitirang araw, sa wakas ay libreng oras na para sa kanya upang tumuon sa kanyang paglilinang at mga pamamaraan ng labanan. Dapat din niyang hanapin ang perpektong mga kombinasyon para sa kanyang mga elemental na kakayahan upang magamit niya ng mahusay ang lahat ng kanyang mga tool.